Ang pinsan ni Yuan Jin na si Yu King ay hindi iba sa isang tinik sa kanyang mata. Hinahamak niya si Yu King hindi lamang dahil sa kanyang mababang katayuan bilang isang hindi lehitimong anak kundi dahil din sa kanyang likas na kapansanan sa pagiging pipi. Gayunpaman, ang isang taong ganoon ay naglakas loob na magsuot ng marangyang damit na eksaktong kapareho ng kay ate niyang si Yuan Jin noong gabi ng kasal kay Bikise, ang first prince na may kapangyarihan sa buong mundo. Hindi iginagalang ang emperador at nagtulak sa buong bahay ng duke sa isang mahirap na sitwasyon. Itinuring ni Yuan Jin ang pag-utos kay Yu King na magsilbi bilang isang pabor. Matapos ang gabi ng pag-iisa na ito, sa plano ni Yuan Jin, ito ang perpektong laro ng paghihiganti. Isang matalas na banta na ang mag-ina ni Yu King ay malapit nang mawalan ng lugar na matitirahan. Noong gabing iyon, dahil sa galit dahil sa pag-inom ng Xiaoyaosan, dispersing sadness powder, sumugod si Bikise sa silid ng bagong kasal. Agad na sinamantala ni Yuan Jin ang pagkakataon, ginamit ang pulang sutla upang takpan ang kanyang mga mata at nagkunwari sa matamis na tinig na gusto niya ng isang di malilimutang gabi ng kasal. Nang mamatay ang apoy ng kandila, malamig siyang itinulak si Yu King upang pumalit sa kanya. Nalubog sa pusikit na dilim at nakakabaliw na pagnanasa, hindi lubos na namalaya ni Bikise ang babaeng nasa tabi niya. Balisa siyang naghanap sa kanya, tulad ng isang taong naghahanap ng nag-iisang lunas. Si Yu King, sa matinding kalungkutan, ay patuloy na umiyak habang nabunyag ang malupit na katotohanan. Ang kanyang kapatid na si Yuan Jin ay matagal nang hindi makapag-anak. Ang dula na ito ay itinatag lamang upang gamitin ang kanyang katawan. Ang pagdaraya kay Bikise, 3 araw pagkatapos, ang mundo ni Yu King ay sumikip sa isang malamig na hawla na bakal. Nag-hunger strike siya bilang protesta, ngunit ginawa lamang iyon siyang piyesa para sa banta ni Yuan Jin. Walang puso niyang inutusan ang kanyang tauhan na dakpin si Xiaonyang, ang pinakapinagkakatiwala ang katulong ni Yu King at dalhin ito sa harap niya. Pagkatapos, sa harap ng kanyang takot na mga mata, kalmadong ginamit ni Yuan Jin ang pilak na karayom upang sundutin ang palad ni Xiaonyang, pinilit siyang kumain. Ang malupit na eksenang iyon ay nagdulot ng labis na takot kay Yu King, kaya't dali-dali niyang kinuha ang natirang pagkain sa lupa at nilunok ito. Nagmamalaking nagbigay ng babala si Yuan Jin na kung maglakas loob pa siyang lumaban, mamamatay si Xiaonyang sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na pagkakakulong. Noong nakaraan, labis na umamin si Yu King na inakala niyang siya ay palalayain kung magkukunwari lang siyang baliw at pipi. Ngunit ang lahat ay isa lamang ilusyon. Isang araw, nang makita si Yu King na nagsusuka, mabilis na kinapak ni Xiaonyang ang pulso nito at nagulat nang malaman na nagdadalang tao na siya. Ang lahat ng mapait na piraso ay biglang nagkabit-kabit. Hindi pinilit ni Yuan Jin si Yu King na gumawa ng mabibigat na trabaho dahil gusto niyang gamitin ang kanyang sinapupunan para manganak. Alam ni Yu King na ang kanyang kapatid na babae na nasaktan sa isang naunang pagpapalaglag ay hindi hahayaan na makaligtas ang kanilang ina at siya pagkatapos ipanganak ang sanggol. Tiyak na sila ay aalisin upang burahin ang mga bakas. Mula sa sandaling iyon, lihim silang nagplano. Ang sandali ng panganganak ay ang kanilang tanging pagkakataon upang tumakas. 7 mahabang buwan ang lumipas sa hawla na bakal. Nang pumutok ang panubigan ni Yu King, dali-daling tumakbo ang isang katulong upang hanapin ang hilot. Sinamantala ang pagkakataon, pinatay ni Xiaonyang ang natitirang katulong at kinuha ang susi upang palayain si Yu King. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, hinabol na sila ng mga tauhan ng Duke's Mansion. Ang malupit na si Sixi ay pumatay kay Xiaonyang at inagaw ang bagong silang nasanggol. Sa kanyang huling hininga, hiniling lamang ni Xiaonyang na makaligtas si Yu King. Sa gitna ng nagyayalong ulan at niebe, nawala ng direksyon si Yu King at bumagsak. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang dumaan si Xuanmi, ang sikat na dilag ng Mixianglo. Nakita ang naghihingalong dalaga sa malamig na niebe, siya ay naawa. Ikinabit niya ang balabal na balahibo ng Soro sa kanya. Nang akmang tatalikod na si Xuanmi, ginamit ni Yu King ang huling lakas niya, kumapit sa lailayan ng damit nito. Hindi niya hiniling ang mainit na balabal, kundi nakiusap na lang na makapaglingkod at matuto. Ang nakakagambalang katatagan na iyon ay nagpaamo kay Xuanmi, na dinala siya sa Mixianglo. Dito, sa unang pagkakataon, inihayag ni Yu King ang kanyang layunin. Gusto niyang matutunan ang sining ng pang-akit upang masulsulan at mapaglaruan ang regulating prince, si Bix. Kahit alam niyang hindi madaling lupigin ang lalaking iyon, nahikayat pa rin si Xuanmi nang nag-aapoy na galit sa mga mata ng dalaga. Mula sa sandaling iyon, wala na ang pangalang Yu King. Muling ipinanganak siya sa bagong pangalan na Xian. Pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang dalaga ng Duke's Mansion, naging isang Yi, kortesan, si Xian ng Mixianglo. Nangako si Xuanmi na tutulungan si Xian na makamit ang katarungan. 3 mahahabang taon ng paghahasa sa pagpapaganda, si Xian, mula sa isang hindi kilalang babae, ay naging pangunahing pangalan ng Mixianglo. Ang kanyang kagandahan ay parang usok at ulap, parehong napakaganda at kaakit-akit na nagpapatunay sa mga tao na ang sunod na korona ng reyna ng kagandahan ay hindi maaaring mapunta sa iba. Habang inaayusan si Xuanmi, mahinang bumulong si Xian ng balita na matagal na niyang hinihintay. Natapos na ng first prince Bikise ang paghihimagsik at umuwi na sa kabisera na may tagumpay. Ang buong korte ay nagdiriwang. At kinuha din ng gobernador ng Huzhou ang pagkakataong ito upang imbitahan ang Yi, kortesan, ng Mixianglo sa piging upang magbigay ng kaliwanagan. 3 taon na naghanda si Xian para sa araw na ito, para sa pagkakataong harapin ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Nang marinig ang ingay ng nabasag, dali-daling pumasok si Shenma, at pagkatapos ay natigilan sa nakakatakot na tanawin, ang kaakit-akit na mukha ni Xuanmi ay nasira. Sumiklab ang galit, binalak niyang isumbong si Xian, ngunit ang malamig na salita nito ay huminto sa lahat. Nasira na ang mukha ni Xuanmi, mula ngayon, ang posisyon ng reyna ng kagandahan ay kay Xian na lamang, at ang dadalo sa piging ay siya lamang. Sa kabila ng matinding galit, wala ring nagawa si Shenma kundi ang tanggapin ito, at sumunod sa gobernador ng Huzhou patungo sa mansyon ng First Prince.
Prince. Pagdating sa mansion ng First Prince, hinarap ni Xian ang isang madugong eksena. Si Becky Se mismo ang nagpaparusa sa mga tiwaling opisyal. Sa gitna ng matapang na amoy ng dugo, nanginginig ang gobernador, ngunit si Xian ay kalmado. Inialay niya ang kahon ng regalo. Sa sandaling binuksan ni Becky Se ang kahon, binunot niya ang laso na karayom at sumugod. Ngunit mas mabilis si Becky Se. Naiwasan niya ang nakamamatay na atake, at pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa mga sundalo na umalis, na nag-iwan ng tensyonadong espasyo para sa dalawa. Sa ilalim ng matinding presyon, nanatiling mahinahon si Xian, na nagkunwaring nagtangkang magpakamatay para sa kanyang Panginoon, dahil alam niyang kahit gaano pa kamahal ang regalo, ito ay magiging utos na kunin ang buhay ng gobernador. Tiningnan niya ito ni Becky Se ang may pagdududa. Ang isang maliit na kortesan ay naglakas loob na maging ganoon katapang. Ang kanyang matigas na kamay ay humigpit sa marupok na liig ni Xian, at bumulong siya ng isang babala na siya ang unang taong nagtangka sa kanyang buhay at nabuhay pa. Nang walang bakas ng takot, nag-alok si Xian ng isang taya kapalit ng buhay ng gobernador. Sa gitna ng patyo, inalis ni Xian ang kanyang balabal, inilantad ang kanyang balingkinitang katawan na parang umaagos na seda. Nagbigay siya ng kondisyon sa isang kanta, kung mapapana ni Becky Se ang lahat ng perlas na nakakabit sa kanyang pamaypay, mananalo siya, kung hindi, dapat palayain ang gobernador. Ang tunog ng alpa ay umalinggaw-ngaw, ang kanyang figura ay umikot, ang bawat hakbang, ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay parang isang nakakabighaning kwadro. Hinila ang manonood sa isang nakamamanghang ilusyon. Ang unang tatlong palaso ni Becky Se ay tumama sa target, ngunit ang huling palaso ay hindi tumama sa perlas, kundi pinunit ang belo na tumatakip sa mukha ni Xian. Tapos na ang laro. Nanalo si Xian. Nang tumalikod siya upang umalis, biglang tinawag siya ni Becky Se. Isang lihim na ngiti ang lumabas sa labi ni Xian. Nakagat na ng malaking isda ang pain, at ngayon pa lang talaga nagsisimula ang kanyang laro ng paghihiganti. Inakala ni Becky Se na may pananagutan siya dahil nasaktan si Xian. Siya mismo ang nagsuot ng balabal dito, binuhat ito, at nag-utos na palayain ang mga tiwaling opisyal. Ang balita na sa unang pagkakataon ay nagdala ang prinsipe ng isang kortesan sa kanyang mansyon ay mabilis na nakarating kay Yuan Jing. Ito ay nagpagalit sa kanya. Dali-daling ng bola ang katulong sa tabi niya, na pinaalalahanan siya na sa puso ng prinsipe ay tanging ang prinsesa lamang, at ang mga dating babae ay walang sinuman ang nakataga ng higit sa 3 buwan. Umiti lamang si Yuan Jing nang may pagmamaliit na nanunuya na ang mga tinditi, cheap women, na iyon ay may matataas na ambisyon, ngunit may buhay na mas manipis kaysa papel. At wala silang kapalaran na tamasahin ang kayamanan ng regulating Prince Mansion. Ang sugat sa balikat ni Xian ay ginamot ng maingat, ngunit alam niyang mas mapanganib ang pananatili sa lugar na ito. Nagpahayag siya ng pagnanais na bumalik sa Mixianglo, ngunit pinigilan siya ni Becky Se sa isang nakatagong salita na nagsasabing hanggat wala siyang masamang intensyon, siya ay mabubuhay ng natural. Hindi umiwas si Xian, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang salita ay kasing talim ng kutsilyo, na nagsasabing ang ganda lamang ay hindi sapat upang makasama ang prinsipe. Kailangan ding magkaroon ng mahabang buhay upang tamasahin ang kapalaran. Ang mga babae sa mansyon na ito, ang ilan ay naglaho na parang uso, ang iba ay nalanta na parang nalaglag na bulaklak. Kung gusto niyang manatili si Becky Se, kailangan niyang protektahan siya. Hinikayat niya siyang manatili muna ng ilang araw. Tahimik at marahan siyang sumandal sa dibdib ng prinsipe, isang mapagpanggap na pagtanggap. Nang pumasok si Yuan Jin, biglang tumigas ang kanyang magandang mukha. Ang kapatid na babae na akala niya ay matagal ang patay ay hindi lamang buhay kundi nakapagsalita pa. Sa ilalim ng nagdududang tingin ni Becky Se, mabilis na nagpaliwanag si Yuan Jin, Sixi. Yung Sixi yan ay kamukha ng isang malas na anak na babae sa mansion, kaya't nakalimutan niya ang kagandahang asal. Pagkarinig niyon, ipinagkatiwala ni Becky Se Sixi yan sa kanya para alagaan ng ilang araw. Pagkatapos, ginamit ni Yuan Jin ang kanyang nakatataas na tono upang hamakin si Xian, na tinuturing siyang isang walang galang na alipin. Ngunit tumingin lang si Xian ng diretsyo, malamig na tinukso na mukha siyang isang galit na pusa. Galit na nanginginig, itinaas ni Yuan Jin ang kanyang kamay upang sumampal, ngunit hinawakan ni Xian ang kanyang pulso. Malamig siyang nagtanong, ilang araw pa lang, pero ganyan na ang takot mo? Takot bang mawala ang iyong kapangyarihan o maagaw ang pabor? Pagkatapos, dinala ni TCA si Xian sa isang madilim na bulwagan, sinadyang gunitain ang mga taon na nakakulong siya sa hawla na bakal upang pukawin ang kanyang dating takot. Ngunit iba na si Xian ngayon, hinawakan niya ang buhok ni TCA. Mariin na itinulak ang ulo nito sa malamig na lamesa, at nagalit na bumulong na hindi na siya papayag na apihin ng isang katulong. Mula ngayon, ang lahat ay dapat sumunod sa kanyang patakaran. Natakot si TCA, tumakas agad upang magulat sa kanyang amo. Kinaumagahan, tinanong ni Zheng Tu si Becky Se tungkol sa pananatili ni Xian. Basta-basta lang sumagot si Becky Se, ngunit inamin na ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaguluhan sa buong kabisera. Alam niyang ang karamihan sa mga babae sa likod bahay ay inalis na ni Yuan Jing. Kahit pa noong gabi ng kasal, nagpalit siya ng tao para manghiram ng sinapupunan para manganak. Marahil, panahon na upang pigilan ang prinsesa at ang buong Duke's Mansion. Tanging mapapaalalahanan na lang ni Zheng Tu ang prinsipe na mag-ingat. Huwag mahulog sa matamis na lambat ng pag-ibig ni Xian. Kasabay nito, sina Yuan Jin at TCD ay nagbalak ng isa pang plano upang kunin ang buhay ng iba. Nang gabing iyon, lihim na sinunog ni TCE ang Iniithieden, Eroding Heart Incense, sa silid ni Xian. Ang nakakatakot na alaala ng hawla na bakal ay bumalik, na gumagambala sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, natanto ni TCE na ang taong nasa harapan niya ay si Yuking noong nakaraan, at agad siyang naglabas ng kutsilyo upang patayin siya at alisin ang problema. Kasabay nito, ipinagtapat ni Yuan Jin kay Becky Se
He na gusto niyang kunin si Chiun Hee mula sa Shanyuan. Ngunit malamig itong tinanggihan ni Bikise na iginiit na siya mismo ang magtuturo sa bata sa hinaharap. Nag-alok si Yuan Jin na manatili magdamag, ngunit direkta rin itong tinanggihan ni Bikise. Bigla, sa gitna ng tahimik na gabi, isang madamdaming tunog ng alpa ang umalinggaw mula sa isang malayo na bulwagan. Dahil sa pagtataka, kinuha ni Bikise ang kanyang espada at lumakad patungo roon. Sa dilim, sumpa ni Yuan Jin na kung hindi mamatay si Xian sa kamay ni Tithi, mamamatay siya sa ilalim ng espada ni Bikise. Ngunit nang dumating siya, ganap na naiiba ang tanawin. Sa ilalim ng buwan, si Xian ay nakaupo sa tabi ng isang sinaunang alpa. Ang kanyang mga daliri ay dumula sa mga kwerdas na lumilikha ng mga tunog na parehong malungkot at mapagmataas. Ang kanyang likod ay tuwid at kalmado, tulad ng isang tahimik na hamon sa lahat ng masasamang pakana na pumapalibot sa kanya. Sumiklab ang galit, ang matalim na dulo ng espada ni BTC ay nakatutok na sa liig ni Xian. Natigilan siya at hindi maintindihan. Bakit niya alam tugtugin ang isang kanta na naipasa lamang sa loob ng pamilya ng imperial? Nang malaman niyang natutunan ito ni Xian mula sa isang guro ng musika sa palasyo, pinilit niya itong magpatuloy. Nanatiling kalmado si Xian habang tumutugtog ng alpa. Dahil bago iyon, ibinigay na ni Xuanmi ang lahat ng impormasyon tungkol kay BTC sa kanya. Alam niyang ang kantang ito ay isinulat niya mismo upang gunitain ang kanyang yumaong ina na namatay ng malungkot sa malamig na palasyo. Sa gitna ng malungkot na tunog ng alpa, malamig niyang inihayag, mula ngayon, si Xian ay magiging kanyang concubine. Kailangan niyang lumipat sa bakuran sa tabi ng silid aklatan. Nang matapos ang salita, wala na siyang sinabi pa, direkta siyang binuhat at dinala pabalik sa kanyang silid. Ang planong ito ay hindi inaasahan ni Xian. Simpleng sinundan niya lang ang plano. Nagkunwari siyang umiiyak ng malakas, naghihintay. Nang biglang sumugod si Tithi, inihagis niya ang isang ulap ng usok na pampatulog na nagpatumba dito. Nang magising si Tithi, mahigpit nang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Malamig ang tingin ni Xian habang inilalahad ang magiging wakas nito. Bukas, makikita lamang ng taga-imbestiga ang isang alipin na pumasok sa silid upang magnakaw at namatay dahil sa sunog. Ito ay upang bayaran ang mga taon ng paghihirap na dinanas ng kanyang ina at siya. Nagsisimula pa lamang ang dula na ito, bulong ni Xian sa sarili at nagpadala ng tahimik na mensahe sa kanyang ate. Manood ka lang. Kukunin ko ang lahat ng pinakaasam mo. Sa silid, sumiklab ang apoy, nilalamon si Tithi sa laot ng apoy. Sa ibang sulok, tahimik na nagmamasid si Beitise. Alam niyang may binabalak si Xian upang siya sa atin siya. Bulong niya sa sarili, sinusubukan niya siyang akitin at gusto niyang makita kung gaano pa katagal makikita ang matatalim na kuko ng munting pusang ito. Sa isang sandali, ang tagiliran ni Xian ay nagpatigil kay Bixie. Ang malabong alaala ng gabi ng kasal ay biglang bumalik. Ang babae noong gabing iyon ay may 3 dithyruison, red moles, sa balikat. Upang suriin, inila niya ang damit ni Xian, ngunit ang kanyang maputing balikat ay walang bahid. Nang makita na hindi pa nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, agad na inilihis ni Xian ang usapan. Matalinong nagtanong kung gaano karaming babae na ang kanyang sinisinta at sino siya sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nagulat ang kanyang tauhan na patay na si Kithi. Agad na naintindihan ni Bikithe. Si Xian ang nasa likod nito, ngunit kalmado niyang itinatanggi dahil palagi siyang nasa tabi niya. Isang pag-iisip ang sumibol sa puso ni Xian. Kung siya ang namatay ngayong gabi, magdadalamhati ba siya? Hihingin ba niya ang katarungan para sa kanya? Mataktika niyang ipinaalala na naghihintay ang kanyang ate at bukas ay kailangan na siyang ibalik sa kanya. Ang mga hindi tiyak na salitang iyon ay lalong nagpa-interes kay Bikithe sa dalagang ito. Gusto niyang hintayin kung anong mga hakbang pa ang gagawin nito. Pagkaalis niya, tumayo si Xian sa harap ng isang nakasabit na kwadro. Tahimik siyang nanalangin, nanumpa na gagawin niyang magbayad ang lahat para sa kanyang ina. Kinaumagahan, hinarang ni Yuan Jin ang daan ni Xian. Binanggit ang sunog kagabi bilang isang regalo bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, pumasok si Xuanmi. Ang mahabang pilat sa pisngi niya ay nagpahigpit sa dibdib ni Xian. Pinayuhan niya si Xuanmi na umalis sa mansyon ng prinsipe dahil hindi ito lugar para sa mga disenteng tao. Agad na sumingit si Yuan Jin, nanunukso na nagmamadali si Xian na paalisin siya dahil sa takot na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Yu Qing. Matapos ang ilang panunulsol at pamimilit kay Xuanmi na ibunyag si Xian, nangyari ang hindi inaasahan. Binaliktad ni Xuanmi ang sitwasyon, inihayag na si Xian ay anak ng pamilya Ye sa Hexi. Ang kanyang lolo ay dating Zhaizhou prefect, ngunit ang buong pamilya ay pinatay ng mga bandido, at ang dalaga ay dinakip at nagpagalagala sa Giang-i, martial arts world. Inalipusta at hinama, direktang sinabi pa ni Xuanmi na nangako ang prinsesa, na basta't ibunyag niya ang pagkatao ni Xian, ay maaari na niya itong alisin, at itinuturing niya itong natapos na kasunduan. Sa harap ng pang-insulto, hindi na tinagsik Xian. Inulit niya ang mapait na katotohanan na ang kalinisan ay hindi tumutukoy sa kadalisayan o karumihan. Kung ang first prince ay isang pangkaraniwang tao lamang, hindi niya sana siya dinala sa mansion. Hinamak niya ang prinsesa, na nagsasabing hindi siya sapat na may kakayahan upang panatilihin ang kanyang asawa, aya't gumamit siya ng ganoong kahiyahiyang taktika. Sa pagkarinig nito, galit na galit si Yuan Jin, habang si Xuanmi ay naglabas ng kutsilyo at sumugod upang kunin ang buhay ni Xian. Mahigpit na kinuyom ni Xian ang sandata hanggang sa siya ay masugatan. Ngunit ang pisikal na sakit ay hindi maihahambing sa alaala ng 3 taong pagpapahirap sa ilalim ng pangalan ng pagtuturo. Galit na ipinadala ni Yuan Jin ang kanyang mga tauhan upang kalagkarin si Xuanmi palabas. Kaya pala, pinayuhan ni Xuanmi si Xian na sirain ang sarili niyang kagandahan upang makatakas sa
usali ng kayamanan at kapangyarihan. Siya ay pagod na sa maruruming laro ng kapangyarihan at umaasa na matutulungan siya ni Xian na makalabas. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tahimik na naunawaan ni Xuanmi. Ito na ang huling pagkakataon na makakatulong ang guro sa estudyante. At hiniling din ni Xian na ang natitirang bahagi ng buhay ng kanyang guro ay maging mga araw ng kalayaan at kapayapaan. Sa isang tahimik na sulok, kalmadong iginalaw ni Vicky Sili ang isang piraso ng aheadress. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa pisara habang siya ay nagtanong. Tinawag si Zheng Tu para sa resulta ng investigasyon sa pagkakakilanlan ni Xian. Iminungkahi ni Zheng Tu na ang buong pamilya ay namatay sa digmaan at wala ng anumang konkretong ebidensya. Ang kalinisan at kakulangan ng butas na iyon ang pinakamalaking pagdududa. Ang boses ni Vicky Sili ay kasing lamig ng yelo. Nagtapos na ang isang ulila na walang malinaw na pinagmulan. Kung talagang may masamang intensyon, kailangan lang alisin. Pagkatapos, nagpadala si Yuan Jin ng isang tao upang tawagin si Xian. Ipinakilala niya ito sa kanyang pinsan, si Lin Qifu, ang dalaga ng Duke's Mansion. Nang makita ang mukha, agad na bumalik ang masakit na alaala sa isip ni Xian. Ang mga araw na pinahirapan siya ni Qifu hanggang sa siya ay halos mamatay. Ngayon, gusto pa rin ni Qifu na gawin ang mga dating laro. Gamit ang nakalalasong gamot upang subukan kung ang tao sa harapan niya ay si Xian o si Yu Qing, isang masamang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Yuan Jin. Kahit na hindi siya si Yu Qing, pareho lang iyon. Hanggat taglay niya ang mukha na ito, kailangan pa rin niyang tiisin ang pagyurak tulad ng dati, hindi ba? Nasasabik siyang naghintay sa sandali na si Xian ay pahihirapan hanggang sa maging balisa at maging baliw upang madali siyang matanggal. Ngunit si Xian ay hindi na ang mahinang biktima noong nakaraan. Ang takot ng nakalipas na mga araw ay naging sandata na ngayon. Siya mismo ang nag-aya kay Lin Jifu na gumamit ng marijuana. Unti-unting hinikayat siya na mahulog sa isang estado ng pagkalito. Si Lin Jifu ay may abnormal na pagnanasa at lalo na siyang nasisiyahang idikit ang mga nagbabagang sigarilyo sa maputlang balat ng mga dalaga. Sa gitna ng pagkalito, baliw siyang humabol kay Xian, ganap na nahulog sa bitag na inihanda niya. Ang drama noong gabing iyon ay lumiko sa direksyon na hindi inaasahan ni Yuan Jin. Sa gitna ng guni-guni, nagkamali si Lin Jifu at inakala si Yuan Jin na si Xian, patuloy na sumasalakay upang sindihan ng gamot ang balat ng kanyang pinsan. Mula sa dilim, tahimik na lumabas si Xian, ang kanyang mga mata ay nanonood ng gulo ng walang emosyon. Si Yuan Jin mismo ang nag-alaga sa halimaw na si Lin Jifu, kaya ngayong araw, hayaan siyang tikman ang kinahinatnan. Nang makitang labis na nahulog si Jifu, napilitan si Yuan Jin na sampalin siya ng malakas upang matauhan, habang inaalala na ang pagkakakilanlan ni Xian ay hindi si Yu Qing. Hayaang lanyahin ng iba, matalino siyang nagpakalma kay Jifu, nangangako na pagkatapos ng kortinang piging ngayong gabi, matutupad ang pangarap niyang maging pangunahing ginang ng kabisera. Gagantimpalaan ng Empress Dowager at ikakasal sa Jiangnan, magiging matibay na suporta ng pamilya ng kanyang asawa. Malinaw ang plano ni Yuan Jin, pagkatapos lamang ng piging na ito, kasuklaman ng husto ni Peiji si Xian. Nang hindi nakita si Xian sa piging, sadyang nagpakalat ng balita si Yuan Jin na sumama siya kay Jifu sa silid upang makipag-usap. Sa sandaling iyon, si Jifu, na may kaakit-akit na anyo, hawak pa rin ang gamot sa kamay, ay dahan-dahang lumabas. Nag-apoy ang galit sa mata ni Peiji, agad siyang kumuha ng espada at hinanap si Xian. Pagkakita sa kanya, sumugod si Peiji. Pagbabala na ang palasyo ng Regent Prince ay hindi nagpapahintulot ng gumagamit ng pampamanhid na pulbos. Nagmadaling ipinaliwanag ni Xian na alam niyang kinasusuklaman niya ang Xiaoyao San, kaya lihim niyang pinalitan ang gamot sa kamay ni Jifu ng mabangong pulbos mula sa sachet. Sa pagkarinig nito, binitawan siya ni Peiji, ngunit mariin pa ring nagtanong. Kalmadong sinabi ni Xian na ang pulbos, bagamat may amoy na katulad ng Xiaoyao San, ay may epekto pang pampasigla kapag umiinit. Pinayuhan niya itong umalis at hintayin na mawala ang gamot kay Jifu, saka siya magsusumbong. Sumimangot si Peiji, nagdududa na sadyang naglalagay siya ng bitag upang akitin siya. Dahil sa epekto ng halimuyak, unti-unting uminit ang katawan ni Xian. Ang malalabong birthmark sa balikat ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng paglilinaw. Sa takot na mahuli, wala siyang nagawa kundi sumugod, ginamit ang isang halik upang ilihis ang atensyon nito. Pagkatapos, si Xian ay nagtungo sa paliguan ng malamig na tubig upang magpalamig. Ang malamig na tubig ay nagpapagaan sa init, ngunit hindi sinasadyang nagpalitaw sa tatlong pulang nuna sa kanyang balikat. Kitang-kita ito ni Peiji, naging matalim ang tingin nito at itinutok ang talim ng espada sa kanya. Piniling niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa gabi ng kasal noon, ngunit sa kabutihang palad, habang matagal na nakababad si Xian, mabilis na lumabo ang birthmark na nagligtas sa kanya sa sandali ng panganib. Bago siya umalis, malamig na inutusan ni Peiji ang kanyang tauhan na maghanda ng luya at saa para sa kanya. Samantala, si Yuan Jin ay tila nabaliw, sinira ang buong silid. Nagtataka kung bakit si Xian ay gumamit ng Xiaoyao San, ngunit si Peiji ay nagtagal pa rin sa tabi niya. Sumigaw siya sa hinanakit, sinabing isang beses lang siyang nakagamit ng pulbos na iyon at agad siyang tinalikuran ni Peiji ng malamig. Sa pagkarinig nito, agad na nag-alok si Jifu na kunin ang natitirang pulbos. Gusto niyang makita kung gaano katagal matitiis ni Peiji si Xian. Gusto niyang mabaliw si Xian, ipakita ang pinakapangit na mukha upang subukin kung mananatili pa rin ang pag-ibig nito. Medyo nag-aalangan si Yuan Jin, ngunit si Jifu ay puno ng kumpiyansa. Iginiit na kung may maglakas loob na galawin siya, hindi rin papayag ang Empress Dowager. Kinaumagahan, ang nag-iinit na gamot sa kamay ni Lin Jifu ay muling idiniin kay Xian. Umiti lang siya, tinutukso si Jifu na parang isang tapat na aso na sumusunod lang sa utos ng prinsesa. Ang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Jifu, baliw siyang humabol at sumigaw. Nagmumura at nanunumpa na bubunutin ang bawat ngipin at puputulin ang dila ni Xian upang wala na siyang pagkakataon na maging mayabang. Ngunit habang iniiwagayway
ang kamay para sampalin. Hindi sinasadyang nabali niya ang isang mahalagang palamuti na inihanda lang ng Royal Household Department para sa prinsesa. Mabilis na yumuko si Xian, dinampot ang phoenix, emerald, at ginto na hairpin na may 7 buntot at marahang ikinabit sa buhok ni Jifu. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at sinabi na tanging ang katayuan ni Jifu ang sapat na makakapigil sa kayamanan na ito. Si Jifu ay natigilan, ang puso ay kumirot kasabay ng tanong. Bakit alam ni Xian ang pagkakakilanlan ng prinsesa na matagal niyang itinago? Walang emosyong sumagot si Xian. Ang balita na kumakalat sa bahay aliwan ay mabilis, lalo na ang mga bagay na may kinalaman sa mga maharlika. Imposibleng itago magpakailanman. Maraming taon na ang nakalipas, nakita ng Empress Dowager na malaki na ang kanyang anak, hindi na maaaring panatilihin sa palasyo, kaya ipinagkatiwala niya kay Madam Su na alagaan at pinayuhang tawagin siyang pinsan mula sa malalayong kamag-anak. Sa pag-iisip ng kanyang kalunos-lunos na pagkakakilanlan, umiyak si Jifu, nahihiya dahil dala ang dugong maharlika, ngunit kailangang mamuhay sa mababang balat, hindi pa nararanasan ang katayuan na nararapat sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yuan Jin, biglang inagaw ang hairpin mula kay Jifu at galit na nagtanong. Naalala ang pagpapalampas niya ng pagkakataon na parusahan si Xian. Ang lahat ng matagal ng kinikimkim na sama ng loob ay tila sumabog. Ibinuhos ni Jifu ang lahat ng galit mula pagkabata ay ipinapataon na ang di mabilang natuntunin, pinaghihinalaan, at ikinukulong upang hindi kailanman lumampas sa otoridad. Naghimutok siya na marahil kapag namatay na lamang siya magiging tunay na panatag ang loob nila. Bagamat labis ang galit sa loob, kinailangan pa rin ni Yuan Jin na lambingin at aliwin si Jifu sa takot na mawalan ito ng kontrol at siya naman ang balikan. Ngunit pagtalikod ni Jifu, agad siyang nagbitaw ng mapangutyang salita. Nang iinis na ang isang bastardong anak ng Empress Dowager sa isang makapangyarihang pintor ay walang karapatan na maging prinsesa. Pagdating ng gabi, ang malupit na kalikasan ni Jifu ay tunay na nahayag. Patuloy niyang pinipilit si Xiu, isang maliit na katulong, na tiisin ang mga nag-iinit na gamot na idinidiin sa balat. Ang nakakabinging sigaw ay umalinggaw sa buong silid. Si Xian ay nakatayo sa malayo at nanonood, nag-aalab ang matinding paghamak sa kanyang puso. Nang makita si Xian, nagalit agad si Jifu, inakalang sinusubukan niyang paghiwalayin sila ng kanyang pinsan. Walang emosyong binanggit lang ni Xian ang nakaraan nilang dalawa. Ang isa ay nawala ng kamag-anak at nagpagalagala, ang isa ay prinsesa, ngunit kailangang makisalo at mamuhay sa ilalim ng paghihigpit. Ang mga salitang iyon ay nagpadama kay Jifu ng pagmamalaki at pagmamataas tungkol sa kanyang mayamang asawa, sa mapagmahal na kasintahan at sa kalagayan ng royal merchant na malapit na niyang matamo. Patuloy na sinamantala ni Xian ang kanyang kahinaan. Tinatanong kung gaano niya naiintindihan ang lalaking iyon, ang mga babaeng nakapaligid dito, ang mapait na pagbabago pagkatapos ng kasalsino ang sasagip sa kanya kapag gumuho ang lahat. Sa pagkarinig nito, nagalit si Jifu at padabog na inihagis ang hairpin, ang regalo ng dot mula sa Empress Dowager, sa nag-aapoy na palayok ng uling at nagbigay ng kondisyon. Kailangang kunin ito ni Xian ng walang kamay. Kung hindi ay parurusahan siya ng isang krimen na kahit si Peiji ay hindi makakaligtas. Hindi na tinagsik Xian. Sa halip, kalmado niyang hinawakan ang kamay ni Jifu, idiniin ito pababa sa palayok ng uling, tinutuya na siya ay isang katawa-tawa lamang sa buong kabisera. Ang sakit ng pagkasunog ay nagpadagdag kay Jifu, sumigaw at inihagis ang palayok ng uling. Nagmadali ang mga katulong na apulahin ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, malamig na lumapit si Xian, walang kamay na dinampot ang mainit pa ring hairpin, na nagpapatunay na natapos niya ang hamon. Galit na galit si Jifu, sumigaw at sumugod upang patayin si Xian. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Yuan Jin at idineklara na si Yeshi ay walang kabuluhang sinunog ang kanyang pinsan, at sinira ang mahalagang regalong galing sa palasyo na karapat-dapat sa kamatayan. Nang dumating si Peiji, nag-imbento si Xian ng kwento na si Jifu, dahil sa kalasingan, ay hindi sinasadyang nahulog ang regalong galing sa palasyo sa apoy, at mainit na nagtangkang kunin ito ng walang kamay. Siya ay ang taong sumugod lamang upang mamagitan. Sa kanyang sakit, sinubukan niyang tumakas ngunit nakabunggo sa kanya. Alam na hindi na maaaring magpatuloy pa sa gulo, si Yuan Jin ay nagbago ng paninindigan. Sinabing ang lahat ay labis na biro lamang, matalino siyang nagdahilan na may kurtinang piging kinabukasan. Ayaw niyang sirain ang reputasyon ng pamilya at pagkatapos ay inutusan si Xian na manatili sa silid. Si Peiji, mula simula hanggang wakas, ay walang emosyong nakatayo at nanonood. Hinahayaan si Yuan Jin na ayusin ang lahat. Sumigaw si Jifu, nagreklamo sa tadhana na ginawa siyang isang kalakal. Ipinagbili sa malayong Jiangnan para lang makakuha ng suporta ng royal merchant para sa emperador sa larong ito ng kapangyarihan. Lahat ay nakinabang, tanging siya lang ang biktima. Walang nag-aalala sa kanyang damdamin. Ngunit ang lahat ng kanyang pagtutol ay walang awang pinigilan ni Yuan Jin. Malamig siyang nagpahayag, walang karapatan si Jifu na tumanggi. Kung magpapatuloy siyang magdulot ng gulo, hihilingin niya sa Empress Dowager na magbigay ng utos na ikulong siya hanggang sa araw ng kasal. Ang banta na iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Jifu. Natakot siya at umiiyak na nagmakaawa na huwag siyang itaboy. Ngunit ang sagot lang ay ang kalupitan ni Yuan Jin, na sa katayuan niya, hindi siya maaaring manatili ng matagal sa kabisera. Mula sa labas, tahimik na pinanood ni Xiu ang lahat. Isang masamang kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. Matapos patayin ang apoy ng pag-aalsa ni Jifu, dumiretso si Yuan Jin kay Xian. Mayabang siyang nagpahayag na ang lahat ng pagtatangka ni Xian na maghasik ng gulo ay walang kabuluhan, dahil ang pagmamahal at pagkakaisa ay hindi kailanman matibay na kadena sa piling ng mga may kapangyarihan. Ang isang taong may mababang pinagmulan na tulad ni Xian ay huwag na raw umasang maunawaan ang mga masalimuot na pangarap dito. Iginiit niya na dahil sa likas na ugali ni Jifu na
hindi kailanman magpapatalo, tiyak na babalik ito para maghiganti pagkatapos ng kortinang piging at sa panahong iyon, hindi na siya kayang protektahan ni Paige. Ang banta na iyon ay hindi lamang hindi nakabahala kay Xian, bagkus ay nagpalihim pa sa kanyang ngumiti. Hayaan silang maging walang pag-iingat at sila mismo ang magtutulak sa sarili sa kalaliman. Ang matinding adiksyon sa Xiaoyao-san ay dumating at nagpahirap kay Jifu. Ang kanyang buong katawan ay hindi makontrol na nanginginig, ang kanyang isip ay nagulo at nagwala. Nang pumasok si Xiu upang mamagitan, muntik na siyang idiin ni Jifu ang ulo sa nagbabagang palayok ng uling. Dahil sa matinding takot, dali-daling nangako si Xiu na hahanap ng gamot, ngunit hindi siya pumunta saan man. Siya ay ang taong ginamit ni Xian noon pa man. Ang plano ay perpektong naitakda sinamantala ang pagkakakulong ni Yuan Jin, na nagdulot ng matinding pagkasabik ni Jifu sa gamot at pagkatapos ay binigyan siya ng putik sinsya. Habang kumakalat ang nakalalasong usok, sinunod ni Xiu ang utos ni Xian, patuloy na bumulong sa tainga ni Jifu ng malupit na pag-insulto. Hangal, walang silbi, nararapat na gamitin bago itapon. Ang isang tulad mo ay maihalaga lang kapag nahigop na ang lahat hanggang sa huling patak. Sa sandaling ito, sumigaw si Jifu sa labis na galit na nung panapaikutin niya si Yuan Jin at luluhod upang aminin ang kasalanan sa harap niya. Kinaumagahan sa piging, ang apoy na itinanim ni Xiu kagabi ay nagsimula ng mag-apoy. Si Jifu ay nagalit ng mapagtanto na ang mga regalong natanggap niya ay mas kakaunti at mas mura kaysa kay Yuan Jin. Matapos dumanas ng lahat ng kahihiyan, ang apoy ng paghihimagsik sa kanyang puso ay opisyal na nag-apoy. Sa gitna ng tahimik na gabi, isang asul na saranggola ang biglang pumunit sa dilim at lumipad ng mataas. Mula sa malayo, tahimik na nakatingin si Xian, isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang hudyat ni Xiu ay naipadala na. Ang dula ng paghihiganti na kanyang pinagsikapan ay opisyal na nagsimula. Nagbukas ang ingranding piging ng kurtinang lambong. Ang mga ilaw ay nagniningning sa buong bulwagan. Si Yuan Jin, na nakasuot ng pinakamagaran niyang damit, naglalabas ng kakaiba tulad ng isang mapagmataas na peony sa gitna ng mga bulaklak. Ngunit ang mata ni Jifu ay nakatuon sa phoenix hairpin sa kanyang buhok. Ang apoy ng inggit ay nagliliyab sa kanyang puso. Sa gitna ng pagkalito, nakita ni Jifu na ang lahat ng mga mata ay nagiging pangutya at ang lahat ng mga bulong ay tila tumatawa sa kanya. Nawala ang kanyang katinuan, inalis niya ang hairpin at sinaktan ang sarili. Baliw na sumisigaw na siya ang tunay na anak ng Empress Dowager. Siya ang prinsesa at ang emperador ang kanyang pinakamahal na kapatid. Ang nakagigimbal na sigaw ay nagpatahimik sa piging. Hindi pa tapos, humarap si Jifu sa bawat marangal na ginang, isa-isang inihahayag ang kanilang maruruming lihim. Ang baliw na tawa ay umalinggaw na parang huling paghihiganti. Nag-udyok ng malaking alon ng opinyon, nagpagimbal sa kabisera. Hindi na makatiis, inutusan ni Yuan Jin ang mga tao na kaladkarin si Jifu sa kulungan. Ang pinto ay sumara, nilulon si Jifu at ang kanyang pagkabaliw. At sa gitna ng pagkabaliw na iyon, hindi sinasadya niyang inalis ang maskara ng demonyo ni Yuan Jin, inihayag ang mga kasalanan na matagal nang nakatago. Si Yuan Jin mismo ang pumatay kay Yu King. Siya rin ang nagbitag kay Xiaonyang. Nang marinig ito, lubhang nataranta si Yuan Jin. Nawala ang kanyang katinuan, sumugod siya at sinakal si Jifu hanggang sa huminto ang hininga nito. Agad na nagbigay ng berdeng hudyat si Xiu kay Xian. Mabilis na kumalat ang masamang balita. Nagmamadaling tumakbo si Lizzie upang magulat kay Paige na ang pinsan ay pinatay. Si Su, na laging nag-aalala tungkol sa malalim na mga pakana ni Xian, ay tanging kahihiyan na lamang ang nararamdaman ngayon. Iginigit niya na hindi na maaaring panatilihin si Xian sa mansyon dahil kung siya talaga si Yu King, ang layunin niya ay walang iba kundi ang paghihiganti sa prinsesa at sa palasyo ng duke. Sa gitna ng kaguluhan, humugot ng espada si Paige, galit na nagmamadaling hanapin si Xian upang tanungin. Ngunit nauna na si Xian sa kanila ng isang hakbang. Mahinahon siyang lumitaw, kalmadong tinanggap ang lahat ng mabibigat na kaso upang makamit ang mas ligtas na sitwasyon. Direkta niyang inamin na ang pagkamatay ni Jifu ay may kinalaman sa kanya, pagkatapos ay inihayag na ang taong talagang kumuha ng buhay ni Jifu ay ang prinsesa. Kung sino ang mananagot sa harap ng Empress Dowager at ng korte ay nakasalalay sa bawat hakbang ng kanyang kalkulasyon. Sa sandaling ito, nagpakita si Paige ng pagkasuklam sa mga taong nag-aakalang matatalino sila, ngunit kulang naman sa tapang. Binalaan niya na ang kanyang buhay ay maaaring hindi na niya mapanatili. Tumaas ang ulo ni Xian, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, at sumagot, ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa desisyon ng prinsipe. Hindi niya tatanggapin na mamatay sa kamay ng iba. Ang pahayag na iyon ay parang isang matinding hamon na pumilit sa lahat ng kalkulasyon na huminto. Agad na sinamantala ni Madam Su ang pagkakataon, nagmamadaling nag-utos na itanghal ang eksena bilang isang kaso ng pagkalason. Upang maitago ang krimen at mapanatili ang dangal ng pamilya, hindi niya nakalimutan na pagalitan ang kanyang hangal na anak, at pagkatapos ay nagtiwala na hindi maglalakas loob si Paige na palakihin ang issue. Sa takot na makaapekto sa koneksyon sa pagitan ng prinsesa at ng Empress Dowager. Ngunit lahat ng kanyang kalkulasyon ay gumuho sa harap ng isang hindi inaasahang kilos ni Paige. Hindi lamang hindi niya pinatay si Xian, kundi inilagay pa niya ito sa lugar ni Yuan Jin upang pangunahan ang kurtinang piging. Ang kilos na ito ay hindi naiba sa isang matinding sampal na ibinaligtad ang lahat ng mga balak sa dilim. Sa labas, ang piging ay masigla pa rin, ngunit may kasamang malisyosong bulungan sa loob. Lumuhod si Yuan Jin sa sahig, pinunasan ang mansa ng dugo, ang kanyang luha ay umaagos dahil sa puot at takot.
Ang marangal na katayuan ay itinayo sa mga bangkay ng maraming tao. Nakatayo si Madam Su doon at nangutya na ang pagsilang ng isang may sakit na bata ay hindi dapat magkaroon ng anumang hinihingi. Sa kabilang banda, tahimik na pinapanood ni Xian ang chessboard na nagbabago sa isang direksyon na pabor sa kanya. Naiintindihan niya na sa sandaling ito, mas nagpapakita siya ng pagmamataas, mas maraming kapabayaan ang ipapakita ng kanyang kalaban, at mas lalo silang mahuhulog sa bitag na inihanda niya. Sa gitna ng pinakamasiglang bahagi ng kortinang piging, isang eunuch ang biglang lumitaw, dala ang utos ng Empress Dowager. Ang kanyang boses ay matinis, nagpapahayag ng gantimpala para sa prinsesa, at sa parehong oras ay pinararangalan si Lin Jifu bilang ang nangungunang ginang ng kabisera. Ngunit pagkatapos lamang ng utos ng imperial, isang malinaw at determinado na boses ang umalingaw-ngaw. Pagputol sa huwad na kagalakan ay siksiyan. Nagsalita siya para sa mga taong minamaliit na nagpasyang hindi maaaring magkaroon lamang ng isang nangungunang ginang ngayong gabi dahil ang lahat ng kababaihan sa likurang bahagi ng mansyon na ito ay karapat-dapat parangalan. Biglang tumahimik ang buong piging. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Namula ang eunuch sa galit, sumisigaw na nagkasala siya ng kawalang-galang sa Empress Dowager. Ngunit matalino si Xian na itinulak ang responsibilidad kay Peiji na nag-iwan sa eunuch na walang pagpipilian kundi lunukin ang kanyang pagkadismaya. Sa inis, umatras siya. Kaagad pagkatapos, sumabog ang mga paputok ng maningning sa kalangitan ng gabi bilang isang pahayag para sa pagbabagong nangyari. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip sa mga pakinabang at kapinsalaan, si Peiji ay gumawa ng isang desisyon na nagdulot ng pagkabigla. Ginawa niya si Xian na marangal na concubine. Ang hakbang na ito ay nagparamdam kay Xian ng pasasalamat, ngunit pinilit din siyang maging mas maingat kaysa kailanman. Sa panig ni Madam Su at ng kanyang grupo, namayani ang matinding tensyon. Ang direkta at formal na pagtaas ng ranggo ni Peiji sa isang babae na nagmula sa isang bahay aliwan ay tulad ng isang matinding suntok na pumigil sa lahat ng kanilang intensyon na gamitin siya upang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Nang gabing iyon, si Yuan Jin ay lumubog sa kanyang sariling bangungot. Ang mga ilusyon ng mga kamay na nabahira ng dugo ay patuloy siyang ginugulo. Baliw siyang nagkuskos, tila gusto niyang hugasan ang bakas ni Lin Jifu. Ngunit ang mansa sa kanyang kaluluwa ay lalong lumalim. Nang dumaan si Peiji, sinamantala ni Yuan Jin ang pagkakataon, itinutok ang sandata sa kanya, sumisigaw ng lahat ng puot dahil sa pagtanggal sa kanyang pwesto, dahil sa mapait na taon ng parusa. Ngunit ang tanging tugon sa kanya ay ang nagielong tingin ni Peiji na walang anumang bakas ng emosyon sa harap ng desperadong paghihinagpis. Sa isang nakatagong sulok, si Xian ay hindi mapakali, ang kanyang puso ay nag-aalab na naghihintay sa hudyat mula kay Xiu. Bigla, nakita niya ang isang jade pendant na nahulog sa sahigisang masamang pangitain. Ang kanyang kutob ay agad na nakumpirma pagkatapos sa pamamagitan ng isang nakapanlulumong sigaw. Si Xiu ay dinaranas ang malupit na pagpapahirap sa kamay ng tauhan ni Yuan Jin. Sa harap ng pagtatanong, matatag si Xiu. Ngunit siya ay sumigaw ng galit, nagsumbong na si Yuan Jin mismo ang nag-udyok kay Lin Jifu na gumawa ng malupit na bagay. Ang kasalanan ay hindi kailanman magpapatawad sa utak ng krimen. Hindi nakayanan ang pagbubunyag, nag-utos si Yuan Jin ng mas malupit na pagpapahirap. Lumitaw si Ginang Suo na may masasamang ngiti, inutusan si Lisi na isa-isang bunutin ang mga kuko ni Xiu. Bawat sigaw ng sakit ay isang malupit na anyo ng pagbabanta sa sukdulan. Ang sumisigaw na boses ni Xiu ay umalingaw-ngaw, parang isang mailasong kutsilyo na tumusok ng diretso sa alaala ni Xian. Ang imahe ng kanyang ina noong nakaraan na pinahirapan ni Suo Shi ng malupit ay biglang nabuhay, kumirot sa kanyang puso. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan, kundi apoy na nag-aalab ng determinasyon. Hindi niya hahayaang ulitin ni Ginang Suo at ng kanyang mga makapangyarihang kasama ang trahedya noon. Walang pag-aalinlangan, gumawa si Xian ng matapang na hakbang, dumiretso sa Dalisi, korte ng pangkalahatang hukumang panghukuman, upang mag-ulat ng krimen, humihingi ng investigasyon sa kaso ni Jifu. Ang aksyon na ito ay umalog sa buong kabisera. Pinilit si Sir Zhao na personal siyang samahan pabalik sa Wangfu, palasyo ng prinsipe. Kasabay nito, sa isang madilim na silid, ang grupo ni Yuan Jin ay pinahihirapan si Xiu hanggang sa maging wasak. Pinilit siyang pirmahan ang isang inayos na pahayag. Nang sumugod si Xian at Sir Zhao, ang eksena ni Xiu na puno ng mga sugat ay lumitaw. Isang apoy ng galit ang sumiklab sa puso ni Xian. Sa kanyang huling hininga, si Xiu ay nakapagsalita lamang na hindi pa siya nakapirma. Agad na itinuro ni Xian ang mukha ng Wang Fei, prinsesa, at nagsumbong sa harap ni Sir Zhao na siya ang kumuha ng buhay ni Jifu at ngayon ay ginagamit ang torture, Xiu, upang patahimikin siya. Sa sandaling ito, lumitaw si Peixi, nagpahayag na ang kaso ay mayroon ng konklusyon. Lumalabas, lihim na nagulat si Sir Zhao sa Izeng Wang, Prinsipe Izeng, bago pa man, isang hakbang na matagal nang inaasahan ni Xian. Nagbabala si Peixi na sinuman ang patuloy na kumapit sa kasong ito ay magdurusa ng mga kahihinatnan. Pagkatapos, inutusan niya si Xian na dalhin si Xiu. Si Yuan Jin ay nakatayo lamang na nakatitig, nilunok ang kanyang puot habang inakay ni Xian si Xiu sa harap niya, habang ang gabi ay hindi pa humuhupa pagkatapos ng bagyo. Sa wakas ay inilabas ni Peixi ang kanyang alas. Ibinunyag niya ang tunay na pagkatao ni Xian, ang babaeng misteryosong nawala 3 taon na ang nakakaraan kasama ang kanyang ina, si Yao Niang. Ngunit taliwas sa inaasahan, kaswal na inamin ito ni Xian at sinabing hanggat gusto ng prinsipe Wang Ye, handa siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang si Yu King. Natigilan si Peixi sa kanyang kalmado, nagtaka kung bakit siya nag-aksaya ng labis na pagsisikap upang iligtas ang isang aliping. Tiningnan siya ni Xian ng diretso sa mata at nagbuntong hininga. Ang mga mabababa tulad nila ay kailangang dumaan sa tarangkahan ng kamatayan upang mabuhay, umaasa na makahanap ng isang paraan palabas. Ipinaliwanag niya na ginamit nila si Xiu upang pilitin siyang lumabas, itinulak siya sa isang sulok, ngunit hindi nila inaasahan na si Xiu rin mismo
mismo ang buhay na saksi na maaaring magbunyag ng lahat ng krimen ng Gogong Fu, palasyo ng duke. Walang pag-aatubili siyang humarap upang pasanin ang lahat, upang mabawasan lamang ang pasanin sa kanya. Si Peixi ay nanatiling tahimik, nagmamasid, at pagkatapos ay lumapit siksiyan. Ang kanyang kilos ay hindi malambot na pang-akit kundi isang panunumpa sa pamamagitan ng isang halik at pangako na darating ang araw na papaniid niya talaga ang kanyang pusong bakal. Sa isa pang sulok ng Wang Fu, palasyo ng prinsipe, si Ginang Suo ay nanatiling nakalubog sa kanyang mga intriga. Sa labas, siya ay isang marangal na ginang pa rin, nagdarasal at nagmumuni-muni, ngunit sa loob ay isang nakalalasong ahas na nakabaluktot, determinado na hindi bigyan si Xian ng kahit isang daan upang mabuhay. Habang ginagamot ni Xian ang mga sugat ni Xiu, isang liham na parang lasong pana ang itinapon sa silid. Maikli at malupit ang nilalaman nito, iniimbitahan siyang pumunta sa labas ng bayan. Kung hindi siya pupunta, ang lahat ng labi sa libingan ay susunugin at magiging abo. Mahigpit na hinawakan ni Xian ang liham, lumamig ang kanyang puso. Agad niyang napagtanto na ginagamit ni Suo Shi ang mismong mga buto ng kanyang yumaong mahal sa buhay upang takutin siya. Kasabay nito, yumuko si Lisi at nagulat kay Suo Shi na inihanda na ng Shantian Fuyin, punong hukom ng Shantian, ang palabas upang hulihin ang mga bandido. Ang plano ay perpektong ginawa, si Yu Qing ay madadamay sa isang peking labanan sa daan at mamamatay. Pagkatapos ay kailangan lang nilang hulihin ang ilang naglalakbay na tulisan upang umamin sa kasalanan at ang lahat ay matatapos ng tahimik. Nang bumaba ang gabi, sa malamig na libingan, si Lisi kasama ang kanyang mga tauhan ay abala sa paghukay ng mga libingan upang mag-set up ng eksena. Bigla, isang matingkad na pulang flower sedan, karon ng bulaklak, ang tahimik na lumitaw na parang multo. Hindi naniniwala sa mga multo, sumimangot si Lisi at lumapit upang tingnan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang anino ni Xian na tumatakbo patungo sa kagubatan. Nang walang pag-aatubili, agad siyang humabol. Biglang, isang bungo ang gumulong mula sa dilim, na dumapo mismo sa kanyang paanan. Sa pag-aakalang iyon ang mga labi ng ina ni Xian, hindi nag-atubili si Lisi, inihagis ang kanyang espada sa isang nakamamatay na hiwa. Kahit na ang torture ay umubo sa kanyang lakas, nanatiling nakataas ang ulo ni Lisi. Ibinunyag ang tungkol sa pagkuha ng buhay ni Zino at Lin Jifu. Naniniwala siyang nalampasan niya ang lahat, ngunit ang ilusyon na iyon ay gumuho nang biglang tumayo si Xian, ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay ang punong konstable, Zong Butao, ng Shantian Fu, korte ng Shantian, isang tao na kusang loob na naging alipin ni Ginang Gugong. Nagpaalala siya na balang araw, mamamatay siya sa tabak ng prinsipe, Wang Ye, o sa mga kamay mismo ni Ginang Suo. Pinayuhan niya siyang ibunyag ang kahinaan nito upang kapalit ng 10,000 tael ng ginto at tumakas palayo sa kabisera. Sinubukan ni Li sinabawiin ang inisyatiba sa pamamagitan ng pag-ulit ng kanyang tagumpay sa pagkuha ng buhay ni Ginang Qin Xiaonyang. Hindi maaaring siksiyan ang tunay na Yu Qing. Gayunpaman, pinili pa rin niya ang paraan na mas mabuti pang magkamali kaysa may makaligtaan. Agad siyang bumalik upang iulat kay Ginang Suo na nahuli niya siksiyan. Sinabi ni Ginang Suo sa kanya na umalis muna at siya mismo ang hahawak sa mga huling detalye. Ngunit pagkatapos noon, iniulat ng isang tagapaglingkod na tumanggap si Lisi ng ginto upang tumakas. Nang walang pag-aatubili, nag-utos siyang hulihin siya. Lahat ng intriga ay nagsara. Ang drama ngayon ay sa pagitan ng dalawang babae. Lumabas si Ginang Suo na may di itinatagong masamang mukha, personal na naghanda na parusahan si Xian. Ngunit sa harap niya, hindi nagpakita ng takot si Xian. Dumulas ang kanyang tingin sa rosaryo, body beads, sa kamay ni Suo Shai, at pagkatapos ay ngumiti siya ng mapanukso. Binanggit ang mga naghihiganting espiritu na palaging kinatatakutan niya. Ang psikolohikal na atake na iyon ay tumama sa sugat, nagdulot kay Ginang Suo ng matinding galit, nag-utos na hubaran at bunutin ang mga litid ni Xian. Hindi natakot si Xian, nagpapaalala na siya ang mahal na asawa ng Prinsipe Regent, ni Zheng Wang, at nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan. Ngunit lalo lang nagalak si Suo Shai, ibinunyag ang tungkol sa pagpapalit niya ng pagtulog sa gabi ng kasal, upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sa paulit-ulit na pagloko niya sa prinsipe. Iginiit niya na kung nandoon siya ngayon, mas mabilis siyang mamamatay. Sa kabilang banda, nagmamakaawa si Xiu kay Peixi na iligtas si Xian, ngunit ang reaksyon niya ay walang pakialam at malupit. Sa desperasyon, iniabot ni Xiu ang liham na inihanda na ng kanyang amo, nagpapayo na kung magkagulo. Kailangan niya itong ibigay agad sa prinsipe, Wang Ye. Itinapon ni Peixi ang liham ng direkta sa lalagyan ng nagbabagang uling, ngunit bago pa man lamunin ng apoy ang papel, may isang bagay na nagpagulat sa kanya. Dali-dali niya itong kinuha mula sa nagbabagang abo. Ang bawat linya ng sulat kamay ni Xian ay lumitaw hindi isang paghingi ng tulong, kundi isang alaala ng una nilang pagkikita sa heksi. Ang binata, ang general na nakasuot ng itim na baluti, ay lumingon isang imaheng nagpabago sa isang buong buhay. Ginulo ni Suo Shi ang sakit ni Xian, inihambing siya kay Yuan Jin, nagpahayag ng huwad na panghihinayang na siya ay mas maganda at matalino, ngunit ipinanganak sa maling lugar, at pagkatapos ay ininsulto ang mababang pinagmulan ng kanyang ina. Ang puso ni Xian ay lumamig. Inakala niyang iiwanan siya ni Peixi doon, ngunit sa pinakadesperadong sandali, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Ang kanyang pagdating ay parang isang malamig na simoy na pumatay sa apoy ng pagmamataas ni Suo Shai. Sa pagkakita na malapit nang mawala ang kanyang biktima, agad na gumanti si Suo Shai. Sinabi niyang walang Xian doon, kundi si Yu Qing lamang, ang pangalawang anak na babae ng Gugong Fu, palasyo ng duke. Nagbabala siya na kung masasangkot siya sa Gugong Fu at sa Emperatrice Dowager, Tai Hao, magiging mahirap na iligtas. Susubukan na sana ni Liu Mama na kumilos, ngunit bago pa man makasagot, kumislap ang kanyang espada. Isang mabilis na hiwa ang kumitil sa buhay niya. Habang naguguluhan pa ang lahat, idineklara ni Peixi na ang mga usapin sa tahanan ng Prinsipe Regent, ni Zheng Wang, ay hindi kailangan ng pakikialam ni Ginang
gugong. Pagkatapos ay nag-utos siyang kalagan si Xian at tinanong siya tungkol sa pangyayari sa Hexi. Ang tensyonadong hangin ay biglang lumuwag. Lumambot ang kanyang tingin habang tinitingnan si Xian. Nag-utos na kalagan siya at marahang nagtanong tungkol sa pangyayari sa Hexi. Ikinuwento niya ang nakakatakot na gabi 15 taon na ang nakakaraan ng sinira ng mga bandido ang Hexi. Ginawang dagat ng dugo ang pamilya niya. Itinago ng kanyang ina ang panganay na anak na babae sa isang tangke ng tubig, ngunit natagpuan pa rin ng mga rebelde. Sa sandali ng buhay at kamatayan, biglang bumagsak ang mga balang may apoy mula sa langit. Lumitaw ang prinsipe, Wang Ye, at iniligtas ang mga tao ng Hexi at pati na rin siya. Tinawag siyang malamig na general ng mga tao doon. Nagpatuloy siya sa pagkukwento tungkol sa mga araw ng pagpapahirap sa ampunan, tungkol sa sabi-sabi na ang general na iyon ay nakasuot ng pilak na baluti bago siya umalis upang makipaglaban, ngunit pagkatapos ng maraming labanan na naligo sa sariwang dugo, ang baluti ay naging itim. Ang malamig na general na pinuri ng lahat ay naging malupit na prinsipe regent ni Zheng Wang. Ngunit hindi pa rin siya naniwala. Minsan siyang nag-iisang naglakbay ng libu-libong milya patungo sa kabisera upang makita lamang siya muli at halos mamatay kung hindi siya iniligtas ni Queen Mi. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Peixi kung nagkaroon ba siya ng damdamin para sa kanya. Bago pa siya makasagot, nawalan na siya ng malay dahil sa matinding pagod. Nang walang pag-aatubili, mahigpit siyang niyakap ni Peixi. Bago umalis, idineklara niya na mula ngayon, sinuman ang mga has na tawagin si Xian na Yu King ay mamamatay ng walang awa. Tandang-tanda pa ni Xian ang babala ni Kuan Mi, tagapayo tulong. Minsan siyang nagtanong kung bakit ang pagbanggit lamang sa labanan sa Hexi ay makakumbinsi sa isang taong kasintigas ng bato tulad ni Peixi na siya si Xian. Ipinaliwanag ni Kuan Mi na iyon ang pinakamadilim ngunit pinakamaliwanag na sandali sa kanyang buhay at siya ang taong nakasaksi sa sandaling iyon. Hindi ito kaunting alaala kundi ang pagpukaw ng kanyang galit sa Emperatrice Dowager Tai Hao na pumilit sa kanya na kumilos. Nagligtas siya ng isang mahinang babae na nawasak ang pamilya ngunit ito ay isang dalawang talim na sandata na gagamitin lamang kapag ang buhay ay nakabitin sa bingit ng kamatayan. Dahil kapag naligtas na siya, magdudulot siya ng pag-asa. Nagbabala si Kuan Mi na ang mga taong walang pakiramdam ang madaling mahulog sa pag-ibig. Huwag kailanman hayaang mahulog ang sarili sa kanya. Ang pain ay inihagis at ang isda ay kumagat. Sa kawayanan, kinuha ang buhay ni Lisi. Nagtagumpay ang plano ni Xian na maghasik ng pagkakawatak-watak na nagdulot sa kanila ng pagdududa at pagpatay sa isa't isa. Doon, hindi sinasadyang natuklasan niya ang mani na hiyas, isang espiritual na kagamitan ni Xitigarbha Bodhisattva, at agad na naunawaan na ang Buddhist hall ng Gugong Fu, palasyo ng Duke, ay nagtatago ng isang nakakagulat na lihim. Kinaumagahan, sa labas ng gilid na pintuan ng Gugong Fu, pumunta si Xiu upang hanapin si Yuran. Naguulat na nais ng kanyang amo na harapin si Ginang Gugong. Nang gabing iyon, biglang nakita ni Suoshi ang multo ni Lin Jifu na bumabalik upang bawiin ang kanyang buhay. Kahit namumutla sa takot, pinilit niyang manatiling kalmado. Iniisip na ang mga multo ay takot sa apoy at nag-utos na magpaputok ng mga aro na may apoy. Nang masunog ang multo, umiti siya ng masama at sinigawan ang taong nagpapanggap na Diyos at multo. Ngunit bago pa man mawala ang ngiti, hindi mabilang na mga tao papel ang nagliparan mula sa kung saan, tulad ng mga naghihiganting espiritu na nagpupumilit na makahanap ng pahinga, dala ang mga malabong banta. Si Suoshi ay tuluyang bumagsak, nagwala at sumigaw, patuloy na nag-uutos na magpaputok ng mga aro na may apoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 7 pangkat ng mga dalagang tagapagsilbi ang nagmamadaling inakay siya pabalik sa kanyang silid. Ang perpektong dramang ito ay binalak lahat ni Xian na nakikipagtulungan kay Yuran at sa mga alipin sa palasyo upang parusahan si Suoshi. Kinaumagahan, si Shen Yuanjin ay nagmadaling pumasok, nag-uulat ng mga bulong-bulungan tungkol sa multo ni Lin Jifu. Ay laganap na, malamig na sumagot si Suoshi na hinarangan na niya ang balita. Hanggat hindi ito umabot sa palasyo, Wang Gong, ayos lang kahit alam pa ng buong mundo. Nagbuntong hininga siya, nagreklamo na ang pagtuturo ni Gugong sa kanyang anak na babae sa loob ng maraming taon ay hindi kasing husay ng isang pangalawang anak na babae tulad ni Yu King. Pagkatapos ay inutusan niya si Yuanjin na kopyahin ang Heart Sutra, Sinjing, ng 100 beses upang hubugin ang kanyang pagkatao. Ang mga mapanlait na salita na iyon ay parang langis na idinagdag sa apoy, lalong nagpapagalit kay Yuanjin kay Xian. Kasabay nito, tumakbo si Xiu upang iulat kay Xian na hinaharangan ng Gugong Fu ang mga chismis sa takot na mahirap itong umabot sa tainga ng Emperatrice Dowager Tai Hao. Kalmadong sumagot si Xian na mayroon siyang sariling paraan. Sa gilid na tarangkahan ng imperya na lungsod, Huang Cheng, lihim niyang binayaran ang ilang naghahatid ng uling upang palihim na dalhin ang chismis sa loob ng ipinagbabawal na palasyo. Hindi nagtagal at umabot ang kwento sa tainga ng Emperatrice Dowager Tai Hao. Agad siyang pumunta sa Gugong Fu, palasyo ng Duke. Biglang nagyelo ang kapaligiran ng buong palasyo. Nagmamadaling nagpaliwanag si Yuanjin na simula nang pumanaw ang kanyang nakababatang kapatid, Mei, ang dalawang mag-ina ay umiyak sa loob ng ilang araw. Malinaw na mayroong gumagamit sa buhay ng pumanaw na bata, Fuer, upang hatiin ang pagmamahala ng pamilya. Umiti lamang ng mahina ang Emperatrice Dowager. Sinabing gusto niyang makita mismo kung ito ay isang masamang pakana o kung hindi pa humupa ang sama ng loob ni Fuer. Maaari rin itong ituring na pagtulong sa kanyang nakababatang kapatid na babae na lutasin ang kanyang damdamin. Pagkatapos noon, bumuhos ang mga sundalo, naghahanap sa bawat pulgada ng palasyo. Si Suoshi ay balisa at takot. Mahigpit niyang kinurot ang kanyang balat gamit ang kanyang mga kuko upang manatiling kalmado. Nang iulat ng kanyang mga tauhan na wala silang nakita, lumingon ang Emperatrice Dowager sa Buddhist shrine. Malalim ang tingin, marahan niyang binanggit ang tungkol sa kantang pambata, tungkol sa pagsisindi ng kakaibang insenso. Ang Buddha ay nakabantay sa ilalim at nag-utos na buksan ang altar ng Buddha. Lumapit si Suoshi at
binuksan ang kabinet. Puno lamang ito ng mga kasulatan. Sinimulan niya ang kanyang pag-arte, sinabing pinalaki niya si Fuhrer, at ngayon ay nagkokopya lamang siya ng mga kasulatan gabi-gabi upang alagaan ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang anak. Nang marinig ito ng Emperatrice Dowager, nagpaalala siya na si Fuhrer ay namatay ng biglaan na nagdulot ng pagkalito sa isip ng lahat. Nang bumaba na sana ang tensyon, lumitaw si Xian tulad ng isang piraso ng laro. Nagpasya siyang humingi ng permiso na magsalita. Sinabi niya na hindi niya sinasadyang nakita ang isang kayamanan na nawawala sa gugong Fu, kaya't pumunta siya upang isauli ito. Binanggit niya ang mahalagang bato sa kanyang kaliwang kamay, na kamakailan ay nawala sa rebulto ni Xitigarbha Bodhisattva. Pagkatapos ay gumiti siya ng may pahiwatig, na nagpapahiwatig na iyon ang dahilan kung bakit patuloy na ginugulo ng naghihiganting espiritu ang gugong Fu, palasyo ng duke. Pagkatapos noon, inilabas ni Xian ang mani na hiyas. Ang malamig na hiyas ay nakahiga sa kanyang kamay, ngunit ito ay parang isang nag-aapoy na uling, na sumusunog sa tingin ni Suoshai, na nagpapatigang sa kanyang mukha na parang lahat ng pinakamaruruming lihim ay nabunyag. Sa isang iglap, kalmadong lumapit si Xian kay Suoshai. Ang kanyang boses ay malambing na parang simoy ng hangin, ngunit ang bawat salita ay kasing talim ng kutsilyo, na nagbubunyag ng lihim na matagal nang alam ni Lisi at ginaya niya ang ebidensya upang linlangin siya. Pagkatapos, sa harap ng naguguluhang tingin ng lahat, inilagay niya ang hiyas sa kamay ng rebulto ni Xitigarbha Bodhisattva. Isang tuyong tunog ang umalinggaw-ngaw. Nang bumukas ang lihim na drawer, inilantad ang isang nakakatakot na tanawin maraming manika. Bawat manika ay may nakasulat na pangalan ni Ginang Qin, Qin Xiaonyang, Yu Qing, Lin Jifu, at maging si Lisi. Dinampot ni Xian ang mga manika at ang karayom na mailason, inabot sa harap ng Emperatrice Dowager, Taihao. Ang mukha ng Emperatrice Dowager ay nanigas sa galit. Agad siyang nag-utos sa lahat na lumabas, na iwan lamang ang mag-inang Suoshai. Sa labas, mahinang sumenya si Yuran upang aliwin si Xian, ang kanyang mga mata ay nangangako na mananatili siyang kasama niya. Samantala, sa loob, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Suoshai. Nagmamadali siyang nagkubli, sinisisi si Fuhrer na namatay sa palasyo ng Prinsipe Regent, na hindi lamang ito maaaring tinakpan ng mag-ina, kundi mayroon ding kamay ng mga tao ni Pei. Agad na nagpatuloy si Yuan Jin, nagbabanta sa Emperatrice Dowager, Taihao, na kung pababayaan niya ang mag-ina, puputulin niya ang kanyang sariling kanang kamay. Dahil nasa isang sulok, pinigilan ng Emperatrice Dowager ang kanyang galit at nagtanong kung ano ang susunod na hakbang. Agad na nagmungkahi si Suoshai ng isang masamang plano, isang bala na tatama sa dalawang ibon. Maya-maya, lumabas ang Emperatrice Dowager, handa nang sunugin ang lahat ng ebidensya, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit lumuhod si Xian at nagmakaawa. Sinabing ang mga manika sa loob ay ang naghihiganting espiritu ng mga taong sinaktan ni Ginang Suo. Kung susunugin ang mga ito, magiging mahirap para sa kanila na magkaroon ng kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay parang isang hudyat. 10 ng mga pangalawang anak ang sumugod palabas, sabay-sabay na lumuhod, humihingi sa Emperatrice Dowager na magbigay ng hustisya para sa kanilang mga ina. Hinigpitan ni Xian ang kanyang luha, binanggit si Jifu, na kababatang kapatid na babae. Naalala niyang nagreklamo siya sa edad niya, na kailangan niyang tumawa habang pinipilit na ikasal palayo, at palihim na nagdasal sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Nag-aatubili ang Emperatrice Dowager, Taihao, na nakikita ang hindi paborableng sitwasyon. Agad na gumawa ng malupit na hakbang si Suoshai. Nag-utos siyang hulihin si Xian, na naglalayong sunugin siya kasama ang mga naghihiganting espiritu. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Peixi. Direkta siyang nagtanong sa mata ng Emperatrice Dowager kung tinatakpan ba niya ang kanyang sariling nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng sagot, nag-utos siyang hulihin si Ginang Suo. Nagpapanik na nagmakaawa si Yuan Jin, ngunit malamig na tumalikod ang Emperatrice Dowager. Bumibigkas ng isang mapait na linya, huli na ang katotohanan. Dinala si Ginang Suo, dinala si Yuan Jin pabalik sa palasyo. Sa gitna ng magulong bakuran na katatapos lang ng isang bagyo, mahinang sinabi ni Xian kay Peixi na oras na para bumalik sila. Katatapos lang sumikat ng araw, hindi maitago ni Zheng Su ang kanyang paghanga sa mapanganib na hakbang ng prinsipe. Wang Ye, ang paggamit kay Concubine Ye, Yigiki, upang ipasa ang kantang pambata sa tainga ng Emperatrice Dowager, Taihao. Ang isang hakbang na iyon ay sumira sa alyansa sa pagitan niya at ng gugong Fu, palasyo ng duke. Pinuputol ang kapangyarihan ng Emperatrice Dowager at nakuha pa ang puso ng magandang babae. Mahina lang nang umiti si Peixi. Ang kanyang malalim na tingin ay nakatuon kay Xian. Nagbitiw siya ng isang maikli, ngunit makahulugang komento na nagpapahiwatig na nakatagpo siya ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa sandaling iyon, dinala ni Xian ang tray ng Perilla water at apricot na cake. Inilagay ito ng mahina sa harap niya. Sa ibang sulok, nagtataka pa rin si Xiu kung bakit nakakatiyak si Xian na tutulungan sila ng prinsipe, Wang Ye. Kalmadong sumagot si Xian na ang isang bansa ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang pinuno. Parehong gusto ni na Peixi at ng Emperatrice Dowager, Taihao, na sirain ang isa't isa, kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataon na pahinain ang kapangyarihan nito. Sa basang kulungan, nanatiling mayabang si Suoshai. Sa wakas, nagmayabang siya na mayroon siyang Emperatrice Dowager sa itaas at ang gugong Fu, palasyo ng duke, sa ibaba. Sa pinakamasama, ipapatapon lang siya sa isang estate sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay babalik siya sa kaluwalhatian at papatayin si Xian. Ngunit kalmadong sinabi ni Xian na ibinigay na ng Emperatrice Dowager ang buong otoridad sa Dalisi, korte ng pangkalahatang hukumang panghukuman at tinanggal na ni Gugong ang lahat ng koneksyon. Binanggit niya ang misteryosong pagkamatay ni Ginang Ma, Ginang Madaren at ang kanyang bunsong anak. Ipinasok ng sikat na personalidad sa korte at malapit na naugnay sa paghalili ang ahente. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na sumugat sa huling pag-asa ni Ginang Di na nagdulot
nagdulot sa kanya ng pag-iyak at pagnanais na sirain ang bibig ni Kisinhan. Ngumiti siya ng malamig, pinlano niya itong mangyari sa loob ng 3 taon. Ang pahayag na ito ay nakagulat at nakabigla kay Ginang B na nakilala siyang si Kisdan. Sa kanyang pagkabaliw, umuungal siya at nais ibunyag ang tunay na pagkatao. Ngunit tanging 4 na malamig na dingding lamang ng bilangguan ang sumagot. Ipinaliwanag ni Kisinhan na dumating lang siya upang mag-abot ng isang botelya ng alak at pagkatapos ay pinilit si Ginang Ihi na uminom ng gamot na pampipi. Ang gamot na ginamit niya upang saktan siya noon. Ngayon, kailangang tikman ni Ginang Gi ang kapalit. Ngunit ang sakit ay hindi pa rin katumbas ng isang bahagi ng milyong bahagi ng dinanas ng mag-inang Kisinhan. Kinaumagahan, nang humingi ng tulong si Tire Nguyen Isa sa kanyang ama para iligtas ang kanyang ina, ang natanggap niya lamang ay kalupitan at kawalang malasakit. Sinisi niya ang mag-ina sa hindi pagiging maingat sa kanilang ginagawa at sa pag-iwan ng butas, at iginiit na walang sinuman sa pamilya ang makakapagligtas sa kanya. Nang dumating sa kulungan, labis na nagulat si Nguyen Isa nang mapansing si Ginang Gi ay pipi na, ang buong katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng maraming taon ay nagpakita ng intensyon na kunin ang kanyang buhay upang pagaanin ang galit ng banal na Empress Dowager at ni Bikis. Ang matandang duke na matagal nang nagtiis ay itinuring gayon ang pagpatay sa kanyang masamang asawa bilang isang paraan upang bayaran ang utang sa dugo. Natakot ng labis si Nguyen Isa at tanging umiyak na lamang siya nang humihikbi sa madilim na sulok. Sa ibang dako, tahimik na nakatayo si Kisinhan sa harap ng larawan ng kanyang ina, walang tigil ang pag-agos ng luha. Humikbi siyang nagsabi kay Ii na kahit nagiganti siya, hindi na makakabalik ang kanyang ina. Noong gabing iyon, tinanong ni Bikis kung bakit niya iniligtas ang isang tao mula sa Duke's estate kahapon at kung may kilala ba siya sa mga iyon, ang mga concubine at mga pangalawang anak. Sumagot si Kisinhan na nakikiramay lang siya at hindi niya sila kilala. Sinabi niya na nang mag-imbestiga siya sa kagawaran ng hustisya, narinig niya ang tungkol sa isang babae na eksaktong kamukha ni Kisdan at ang trahedya na dinanas ng mag-ina niya. Pinahirapan ng asawa ng duke at ginawang libangan sa pang-aabuso ni Yidi. Ang mag-ina ay labis na pinahirapan hanggang sa isa ay nabaliw at ang isa ay naging pipi. 4 na taon na ang nakalipas, sila ay ikinulong sa Yankee Garden, pinahirapan at kinadena hanggang sa magkapasa ang kanilang mga kamay at paa at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Bumaba ang boses ni Bikis habang ikinukwento ang kanyang matinding sakit. Noong taon na iyon, ginamit ng banal na Empress Dowager ang kanyang ina upang takutin at pilitin siyang supilin ang pag-aalsa sa heksi. Nilait ng eunuch na inutusan niya ang kanyang ina, binali ang kanyang mga kamay at paa na nagdulot ng matinding ginaw tuwing taglamig. Tiningnan niya si Kisinhan at tinanong kung alam niya kung bakit siya galit sa mga sinungaling. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang ina na may sakit sa puso ay nilinlang ng kanyang pinagkakatiwala ang yaya na namatay na siya sa labanan sa heksi na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at pagkamatay bago pa man siya makabalik. Nang marinig ito, naubusan ng salita si Kisinhan. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit niya pinuno ang harem ng dugo na tinawag siyang malupit ng mga tao. Inamin ni Bikis na wala siyang awa, tanging pag-unawa lamang, at mariing pinaalalahanan si Kisinhan na tumigil, sinuman siya. Kinaumagahan, dinala ang bangkay ni Ginang B sa sementeryo. Napansin ng tagapagbantay na may nakaukit na nakakatakot na inskripsyon sa kamay niya. Lumitaw ang demonyong babae, magugulo ang mundo. Nagmadaling ipinaalam ni Ii kay Kisinhan na kumakalat ang chismis na isa siyang demonyong babae at gusto itong gamitin ng duke upang itulak siya sa bingi. Hindi makapaniwala si Kisinhan na hindi niya kailanman narinig ang chismis na siya si Tiniftan. Sa huli, kinailangan din niyang personal na suriin ang relasyon ng ama at anak bago makapagbigay ng konklusyon. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ina at ngumiti ng mapait, bumulong na hindi lahat ay may karapatan maging ama. Nag-aalala si Ie, alam niyang mahirap na iwasan ang panganib ni Kisinhan sa pagkakataong ito. Ngunit naunawaan din niya na walang makakapigil sa nagliliyab na apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Habang naguguluhan ang kanyang isip, pumasok ang katulong at inanyayahan si Kisinhan na mag-ayos at magsuot ng korona ni concubine Ii upang dumalo sa salusalo sa pangunahing bulwagan. Sa katabing silid, si Trin A. Chu ay nakasimangot, hindi niya maintindihan kung bakit naghanda ng ingranding piging ang prinsipe sa gitna ng panganib. Nag-aatubili pa rin ang duke, gustong makakuha ng benepisyo sa magkabilang panig habang sinusuyo ang prinsipe. Upang hindi masira ang loob ng banal na Empress Dowager na naglalayong palawakin ang kapangyarihan ng kanlurang korte. Ang hakbang na ito ng prinsipe ay nagtutulak sa kanya sa direktang paghaharap sa duke. Nanatiling kalmado si Bikis at sinabing kung itatalaga man niya si Kisinhan bilang concubine Kiki o hindi nito mababago ang masamang balak ng duke at ng banal na Empress Dowager. Natahimik si Trin A. Chu na pagtanto niyang talagang naapektuhan ang puso ng prinsipe kay Kisinhan, ngunit ang damdamin niya para sa kanya ay nananatiling misteryo. Ang trono ng emperador ay abot kamay na, ngunit upang maiwasan ang digmaang sibil, tinanggap pa rin ng prinsipe ang marupok na balanse ng kapangyarihan. Ngunit ang kasalukuyang galaw ay maaaring magpabagsak sa lahat. Sa Evident Glow, nakipagkita si Ginang Bired sa duke. Kinuwestiyon ang tungkol sa demonyong babae, sinisisi siya sa pagtalikod sa kanya bago pa man matapos ang plano. Siya ay dating inirekomenda sa King Chanjian at nasa tabi ng
banal na Empress Dowager araw at gabi, nagbigay ng maraming plano at estratehiya para sa kanya at sa hukbo ng kanlurang korte. Nagmamadaling humingi ng tawad ang duke, nagdahilan na ang posisyon ni Tinhei sa Prince's Estate ay nanginginig, kaya kailangan niyang sirain ang kapangyarihan ni Bekise. Itinuro ni Ginang Birefi na ang isang taong hindi naniniwala sa mga multo tulad niya ay naglakas loob na gawing concubine si Tisinhan at nagpaskil ng mga anunsyo sa buong kaharian upang protektahan siya. Sinuri niya na ang hukbo ng kanlurang korte ay tumatanggap ng malaking sweldo, ngunit bihira namang lumalabas sa labanan. Ngayon, kung magdusa sila ng hindi inaasahang kahihinatnan dahil sa isang demonyong babae, malaking kasiraan ito. Nakinig ang duke at nag-isip, ibinunyag na ang 4 na kapatid ng kanlurang korte ay dumating upang magbigay galang sa yumaong asawa. Kasama pa ang pagdala ng mga tropa na nagkakampo sa labas ng lungsod. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng ideya si Ginang Birefi. Sinabing na obserbahan niya ang kalangitan at nakita na may magaganap ngayong gabi. Natuwa ang duke. Pagpasok ng babaeng sinamtin, hinila niya ito agad sa kama, ngunit biglang may pumasok na mamamatay tao. Kahit nahuli ang salarin, nasugatan pa rin siya. Kasabay nito, ang lingtae envoy ng Qin Chanjian ay dumating upang makipagkita kay Bekise. Maraming beses siyang nagpaliwanag tungkol sa 8 karakter ng kapanganakan. At iginiit na si Tisilin Han ay isang demonyong babae na magdadala ng malaking kaguluhan sa mundo at hindi dapat itatag bilang concubine sa harap ng mga walang kabuluhang salita na iyon. Nagkatinginan lang si Bekise at Tisilin Han at ngumiti ng mapait. Lumitaw si Nguyen, nagtanong ng malakas sa prinsipe na nag-aakalang dahil sa isang babae. Itinataya niya ang kapayapaan ng mundo sa kamay ng mga kaaway. Sa sandaling iyon, dinala ng mga tao ng Duke's Estate ang mamamatay tao. Inakusahan si Tisin Han at ipinakita ang ebidensya, ang piraso ng Jade Pendant. Nagulat si Bekise nang makilala niya na iyon ang Jade Pendant ni Tisin Han, ngunit malamig siyang nagsabi na nalaglag lang niya iyon. Hindi bumitaw ang mamamatay tao, iginiit na may nakakita kay Namting na nakipagkita sa kanya kahapon. Kalmadong sumagot si Tisin Han na magkakilala na sila sa Eki Dengkilu at normal lang ang pagtatagpo. Agad na nagtapat ang mamamatay tao na nagkaisa sila ni Namting. Inakit ang Duke sa Eki Dengkilu para sa pagpatay. Tumuto si Tislin Han kung talagang gusto niyang patayin ang isang tao, bakit mag-iiwan ng napakaraming butas? Tumayo si Bekise upang ipagtanggol siya. Naniniwala siya na sinisikap lang nilang guluhin ang salusalo, ngunit ang pulutong sa ibaba ay sabay-sabay siyang inakusahan ng pagsira sa kanyang asawa dahil sa paborito niyang concubine na inihambing siya kay Haring Zhu na nahumaling kay Daji, na handang pabayaan ang duke at ang kaligtasan ng hukbo ng kanlurang korte para sa isang demonyo. Nang marinig ang mga salitang iyon, bumiti lang si Tislin Han ng mapait, binanggit ang kawalang hiyaan ni Haring Yu, ang kawalan ng kabutihan ni Haring Zhu, at ang pagiging immoral ni Emperador Xuanzong, at sinabing sila ay walang silbi. Galit na umungal ang pulutong na humihingi ng kanyang buhay, ngunit iniharang ni Bekise ang kanyang kamay at sumigaw na walang sinuman ang pinapayagang maging mapangahas. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw. Nagkalkula ang lingtae envoy at idineklara na ang 2 quarter ng oras ng Z, ang pinakaangkop na oras upang sunugin ang demonyong babae. Kung hindi, magugulo ang mundo. Binaliwala ni Bekise at agad niyang hinila si Tisin Han palayo. Tumakbo papasok si Trin A. Chu. Nagulat na ang hukbo ng kanlurang korte sa labas ng lungsod ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aalsa. Nagtipo ng mga tao sa harap ng palasyo, humihingi ng buhay ng demonyong babae upang supilin ang kaguluhan. Pinayuhan ni Bekise si Tisin Han na umalis muna sa lungsod at personal niya siyang susunduin pabalik kapag humupa na ang lahat. Ngunit alam ni Tisin Han na siya ang mukha ng prinsipe. Kung aalis siya sa ngayon, malalagay siya sa isang mahinang posisyon sa harap ng banal na Empress Dowager at ng Duke. Sa gitna ng tensyonadong atmosfera, lumabas si Tisin Han at hinarap ang galit na puluto. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may kakaibang determinasyon. Gusto siyang sundan ni Bekise. Ngunit humadlang si Trincy at ang mga general, sabay-sabay na nagsabing kung determinado ang prinsipe, kailangan muna siyang humakbang sa kanilang mga bangkay. Sumara ang mabigat na pintuan, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Si Tisin Han ay mahigpit na nakatali sa istruktura ng pagpaparusa. Sa gitna ng baliw na hiyawan at ang tagumpay ng ngiti ni Tirik Nguyen, naniniwala siyang ang kanyang ama. Dahil sa selos dahil mas pinabora ni prinsipe si Tisin Han, ang nagtulak sa kanya sa bingit. Ngunit nanatiling mapagmataas si Tislin Han, binuhay niya ang sakit sa pagkawala ng ina ni Nguyen na nagdulot ng panginginig sa kanya sa takot sa kanyang galit. Iwinagayway ni Nguyen ay ang kanyang kamay, sinampal siya ng parang apoy sa pisngi. Sa gitna ng nagniningas na apoy, sa gitna ng matinding tensyon, nagkunwari ang matandang duke na may sakit, sumigaw na sinisisi ang kanyang mga kapatid sa pag-umpisa ng gulo sa unang prinsipe. Nagkunwari siyang matuwid upang bulagin ang korte. Ang mga tiwaling opisyal ay sumamantala sa pagkakataon, sumang-ayon sa parusang kamatayan para sa demonyong babae, at humiling ang duke na agad na patayin si Tislin Han sa lugar, at hinila pa ang banal na Empress Dowager upang manood. Ang galit sa korte ay kumukulo. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Bekise ng tuwid at malamig na nagpahayag. Ngayon, sinuman ang maglakas loob na mag-alsa, ang katotohanan ay malalantad. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba sa mga nasa likod ng korte. Dinala ni AE ang saa kay Ginang Birefi. Pinaalalahanan siyang kunin ang pagkakataong matagal na niyang hinintay sa loob ng 3 taon. Ngunit paglabas ni Ginang Birefi, pinasok siya ng mga sundalo na inutusan ni Tiret Nguyen at inaresto. Inakusahan niya si Ginang Birefi ng pagtataksil. Tiwala siyang inayos ito ng kanyang
kanyang ama. Gayunpaman, sa istruktura ng pagpaparusa, tahimik na ngumiti si Keith Han, itinulak ang apoy upang magliyab, lumilikha ng kaguluhan upang malito ang lahat. Sa gitna ng apoy, sumigaw siya ng tulong kay Ginang Pierre, na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Agad na inutusan ni Vicky si Trincy na iligtas siya, habang siya naman ay sumugod upang kalagan siya, at inakbayan si Keith Han upang tumakas mula sa apoy. Nakataka si Ginang Pierre at humarap sa korte. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag niyang inilantad ang lahat ng masamang balak ng duke. Mula sa propesya ng demonyong babae hanggang sa pagpatay kay Concubine na pawang inayos niya. Dahil gustong mabuhay, napilitan silang magtrabaho para sa kanya ni Namting. Inakusahan niya ang duke ng labis na pagnanasa at minsan ay sinubukan pa siyang gahasain. At pinatay ang kanyang asawa at nagpataw ng kasong espiya. Ang maliit na espada na hawak niya ay ang armas na ginamit niya upang kunin ang buhay ng mga tao. Nakilala ni Vicky na iyon ang espada ng isdang regalo ng emperador na ngayon ay puno ng inosenteng dugo. Nagpatuloy si Ginang Pierre sa pagsasalaysay ng sunod-sunod na krimen. Ang pagtrap sa mga concubine ng 2 at 3 brother, ang pag-insulto sa anak na babae ng 3 brother, at ang malungkot na wakas ng pinsan ng 4 brother. Naglabas din siya ng ebidensya ng pandaraya at pagnanakaw ng pondo ng publiko ng duke at humiling ng investigasyon sa mga record at patas na paglilitis para sa mga babae, sa kanyang asawa at sa hukbo ng kanlurang korte. Nang makita ang kanyang pagkatalo, sinubukang bunutin ng duke ang kanyang espada upang patayin si Ginang Pierre upang mapatahimik siya, ngunit naagapan siya ni Vicky. Sabay-sabay na naglabas ng espada ang 3 iba pang general. Inakusahan siyang dahil sa pagnanasa ay kinuha ang buhay ng ika-negatibo 6 na kapatid, ginahasa ang hipag at sinaktan ang mga babaeng kamag-anak ng mga kapatid. Sa harap ng galit na hindi na mapigilan, inutusan ni Vicky na arestuhin ang duke at ikulong sa bilangguan ng kamatayan at pinawalang sala si Ginang Pierre. Ibinigay ng mga ministro si Mai Hong ang pansamantalang kapangyarihan sa hukbo ng kanlurang korte. Kinaumagahan, dinala ang duke sa plaza kung saan siya ay hinarap ng galit ng mga tao at ng mga babae na sinaktan niya na tinatapakan siya at iniinsulto. Sa sandaling iyon ng pagkasira, kumapit siya at nagmakaawa kay Han. Malamig siyang nagbitaw ng isang pangungusap na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa duke. Sa sandaling iyon, naalaala ni Han ang kanyang ina na pinahirapan hanggang sa mawalan ng anak at pinilit uminom ng lason na naging pipi habang buhay. Sa mata ng matandang duke noon ang buhay ng 2 babae ay hindi mahalaga kaysa sa isang kasiyahan. Nag-alab ang galit ni Han. Kung hindi siya nahulog sa bangin noon, kung hindi iniligtas ng kanyang ina ang kanyang buhay, marahil hindi nangyari ang trahedya. Hindi sana mararanasan ng kanyang ina ang panggagahasa, hindi sana dinala sa Duke's estate at namatay sa kahihiyan. Ang isang tulad niya ay matagal nang dapat nasa langit. Ngayon, nanginginig na sumisigaw ang matandang duke, nangangako ng lahat ng bagay kapalit ng kanyang buhay. Ngunit nakatayo lamang si Han doon, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang lahat ng sakit ng kanyang ina ay naging huling hatol. Kahit may luhang dumadaloy, nanatili siyang matatag na pinanood siyang bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, naghanap si Han kay Ginang Pierre upang magpasalamat. Tiningnan siya ni Ginang Pierre nang may pagod ngunit tahimik na mga mata. Alam niyang kung wala si Han, hindi niya makukuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Nang araw na iyon sa bulwagan ng Budha, nang ilantad ni Han ang tunay na kulay ng asawa ng duke, nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ang 8 salita na ay lumitaw ang demonyong babae, magugulo ang mundo sa bangkay ni Ginang B, na tila isang lihim na balak ay ang mismong susi na nakita ni Han. Ngayon, tapos na ang lahat ng alitan, gusto lang ni Ginang B na pumasok sa pagpapari, magsindi ng lampara at kopyahin ang mga banal na kasulatan at gugulin ang natitirang kalahati ng kanyang buhay sa kapayapaan. Naunawaan siya ni Han, ngunit ang kanyang landas ay mahaba pa, hindi pa humuhupa ang mga bagyo. Tahimik na nagpaalam ang 2 babae. Sa kalaliman ng gabi, nakita ni Vicky si Han na nakatayo ng tahimik sa tabi ng isang painting. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay silaw sa kanyang anino na nag-iisa. Sa kanyang puso, naghalo ang mga emosyon. Bigla niyang naunawaan ang tunay na layunin ng kanyang paglapit. Napagtanto na siya ang taong pinakaunawa sa kanya. Sa mahabang panahon, inakala niya na ginagamit niya siya bilang isang matalas na espada, ngunit lumalabas na siya ang maihawak ng hawakan. Ang kanyang katalinuhan at katatagan ay nagpakilos sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, gusto niyang marinig ang katotohanan at higit sa lahat, gusto niya siya. Sa pagbuhos ng damdamin, lumapit siya at niyakap si Han mula sa likuran. Ngunit ang biglaang sigaw ni Chun-hee ay nagdulot ng agarang pag-ingat kay Han. Siya, alam niyang ginamit ni Wen-Ise ang bata bilang bihag para takutin. Galit din si Vicky at naisip niya ang bata na itinuring niyang sarili niyang anak at naunawaan niyang kailangang itigil ang lahat ng balak agad. Kinaumagahan, nilamon ng puot ang katinuan ni Wen-Ise. Hinanap niya si Bichu, ginamit ang 3 taong pagmamahal at pag-aaruga bilang panggigipit at pinilit ang bata na magbayad ng utang na loob. Nang makita ito, nagmadaling pumagitna si Kiren. Pinaalalahanan siya na itinuturing ni Vicky si Chun-hee bilang kanyang buhay. Kung maglakas loob si Wen-Ise na gamitin siya, ang mga kahihinatnan ay hindi matatantiya. Ngunit siya ay naging tulad ng isang hayop na nasa bingit, sumisigaw sa pagkabaliw na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay dahil kay Han, at kung hindi siya maghahanap ng paraan upang iligtas ang sarili, siya na ang susunod na mamamatay. Habang umiiyak, sinabi niyang pinaghirapan niyang palakihin si Chun-hee at hindi niya kayang saktan ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nagmakaawa siya, ipinaalala kay Kiren ko ang mga araw na silang 3 ay namuhay bilang isang pamilya. Ang puso ni Kiren, na nag-aalinlangan, ay lumambot sa huli at pumayag siyang sumama sa kanya sa bangka. Pagkatapos, ipinatawag ni Wen-Ise si Han. Nagkunwari siyang nagsisisi ng magaling, sinabing handa siyang
siyang ibalik si Chun-hee at mula ngayon ay magdarasal na lang ng mga sutra habang buhay. Umaasa na mapapatawad siya ni Tifinhan. Ibinigay pa niya ang lampi ni Chun-hee noong sanggol pa ito. Binanggit ang mahinang iyak nito noong unang araw na tinanggap siya sa palasyo. Sinabi niya ang tungkol sa unang kaarawan nang kinuha ng bata ang unang kahoy na espada. Ngunit ang tanging tugon ni Tifinhan ay ang malamig na tingin. Mahigpit niyang pinayuhan si Nguyen-hee na umatras sa lahat ng pag-aaway, alagaan ang kanyang sarili at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Paglabas niya sa pinto, agad na nagalit si Tifinhan nang maisip kung paano pinalaki ni Nguyen-hee si Chun-hee na maging isang mapagmataas, mayabang at mapambubuli na bata. Sa sandaling iyon, tumakbo ang bata, sinuntok siya, sumisigaw ng mga banta at iginiit na ang kanyang ama ay si Prinsipe Haikiri. Malamig na lumingon si Tifinhan, mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat at matigas na hinila si Chun-hee at itinapon siya sa gitna ng pulutong ng mga pulubi sa sulok ng palengke. Ang bata, na itinapon mula sa mainit na yakap, ay nataranta at humikbi. Ang kanyang mga mata ay namumula at nalilito sa kanyang punit-punit na damit. Bahagyang lumambot ang puso ni Tifinhan, ngunit mabilis na nanaig ang matigas niyang katinuan. Ito lang ang paraan upang matuto itong maging matatag, upang matanggal ang balat ng mapagmataas na batang prinsipe na naprotektahan ng matagal. Lumitaw si Becky Sile at nag-alab ang kanyang galit nang makita ang eksena. Sa kanyang puso, sunod-sunod na tanong ang lumabas tungkol sa pag-aalaga ni Concubine Deep sa bata. Ngunit hindi niya alam na pinlano na ni Tifinhan ang lahat. Gusto niyang maranasan ni Chun-hee ang tunay na buhay, matutong tumayo sa sarili niyang mga paa at maging isang taong may kakayahang magsagawa ng mabibigat na responsibilidad. Noon, hiniling ni Tifinhan na dalhin si Chun-hee sa bundok upang mag-aral ng martial arts, upang sanayin ang kanyang pag-ugali. Para sa kanya, ang bata ay hindi lamang anak ni Becky Sile, kundi pati na rin ang pag-asa. Gusto niyang maunawaan nito kung ano ang hustisya at gusto niyang malaman nito na kung mawawala ang kanyang ama, kaya niyang mabuhay sa sarili niyang determinasyon. Unti-unting natahimik si Becky Sile, nawala ang kanyang unang galit at napalitan ng pagkamangha sa kalubhaan, ngunit puno rin ng pagmamahal ni Tifinhan para kay Chun-hee. Sa kanyang puso, biglang nagkaroon ng pagdududa tungkol sa misteryosong pagkakakulong at pagkawala ni Iris Dan sa Yankee Garden noong nakaraan. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na lihim na muling imbestigahan. Sa kabilang sulok, nasaksihan ni Tirengo ang lahat. Nagmadali siyang bumalik upang magulat kay Nguyen-hee. Naisip niya na hindi talaga siya minahal ni Becky Sile. Ang pagpapaubaya kay Tifinhan ay isang paraan lang para sanayin ang bata. Nang marinig iyon, nagalit si Nguyen-hee. Umapaw ang kanyang matinding puot. Ilang taon ng pag-ibig at pagpapalayaw, ngunit sa huli ay hindi niya nakuhang makarinig ng isang magandang salita mula kay Becky Sile. Nagingit-ngit ang kanyang ngipin. Sinabi niya sa sarili na ngayon palang magsisimula ang totoong drama. Samantala, nanginginig si Chun-hee sa kasuotan ng pulubi, gutom na gutom. Nang makahingi siya ng isang tinapay, agad itong sinunggaban ng ilang mas matandang pulubi. Pinanood ni Becky Sile mula sa malayo at ang kanyang puso ay tila pinipiga. Noon, tinuruan ni Tifinhan si Chun-hee kung paano ipagtanggol ang sarili kapag nasa panganib. Ang pag-iwas ay mas mahalaga kaysa sa pagganti. Dahil ang mga bandido ay dapat hulihin sa kanilang pinuno. Nakinig ang matalinong bata sa payo at inabot ang siopao. Tinapay na may palaman, sa pinuno na nagpakilalang si Awang, humingi ng pahintulot na makasali sa grupo. Tinanggap ni Awang ang siopao, hinati ito, at ipinamahagi sa kanyang mga kasamahan na nangakong mula ngayon sila ay magkakapatid, magkasalo sa kaligayahan at sa kasawian. Sa isang sulok, hindi napigilan ni Becky Sile ang kanyang luha. Nadama niya ang kaligayahan at pagmamalaki habang nasasaksihan ang katalinuhan at katapangan ng bata. Nang sandaling iyon, nakita ni Chun-hee si Tifinhan at tinawag siyang SEE-5, ina ng kabyaktiya. Sa unang pagkakataong marinig ang mapagmahal na tawag na iyon, bumuho ang lahat ng pag-ingat sa puso ni Tifinhan. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang bata na may luhang umagos na tila bumaha. Sa hapunan noong gabing iyon, si Chiu, sinabi ni Chun-hee kay Becky Sile na nais niyang dalhin si Iwang sa palasyo upang manirahan at kumain kasama nila. Ayaw na niyang magdusa pa ang kaibigan niya. Sinabi rin ng bata na nais niyang lumaki, maging mas mahusay pa kaysa sa kanyang ama, prinsipe, upang matulungan ang kanyang mga kapatid na magkaroon ng sariling bahay, pagkain at damit. Ang kanyang mga salita ay bata pa ngunit puno ng dignidad na nagdulot kay Becky Sile ng matinding pagmamalaki. Sa kabilang banda, si Nguyen-hee na nanonood sa labas ay nakita ang masayang tagpo ng pamilyang tatlo na nagpaalab sa kanyang selos. At lihim siyang sumumpa na darating ang araw na itutulak niya si Tifinhan sa kailaliman ng kawalang pag-asa. Maya-maya, dinala ni AA ang damit upang palitan ni Tifinhan ang kay Chun-hee. Hindi na itago ng katulong ang kanyang pagtataka tungkol sa relasyon ng prinsipe at ni Tifinhan at kung bakit itinago pa rin ni Tifinhan ang katotohanan. Tahimik na sinabi ni Tifinhan na ang palasyo ng unang prinsipe ay kumikinang na parang bulaklak sa labas, ngunit sa katunayan ay isang mapanganib na larangan ng digmaan. Nais lang niya na si Chun-hee ay maging ligtas at hindi madamay sa umiikot na kapangyarihan. Kahit na nag-aalala si EE na si Nguyen-hee ay lihim na nagbabalak, nagpasya pa rin si Tifinhan na sa anumang paraan, dadalhin niya si Chun-hee palayo at poprotektahan ito. Ngunit nang hubarin niya ang damit ni Chun-hee, nagulat si Tifinhan. Ang birthmark na hugis gasuklay sa balikat ng bata ay naglaho ng walang bakas. Nagulantang si EE, nagdududa na baka hindi ito ang tunay na anak ni Tifinhan.
Sa sandaling iyon, lumabas si Wendy at ang mapait na tawa niya ay umalingaw na parang bumibiyak sa hangin. Inusisa niya ang eksena ng mapagmahal na ina at anak, malamig na inihayag na wawakasan na niya ang lahat ng ilusyon. Nang lumapit si Kislin Han upang questionin siya, kaswal niyang sinabi na hindi mahalaga kung sino ang ama ng bata, ang mahalaga ay hindi ito anak ni Kislin Han. Pagkatapos ay inilantad niya ang malupit na katotohanan, ang anak na isinilang ni Kislin Han na sadyang kapuspalad tulad ng kanyang ina ay matagal nang namatay. Pagkadala nito sa palasyo, namatay ito pagkatapos lamang ng ilang araw. Sa takot na mga anak si Kislin Han ng babae, naghanda siya ng maraming sanggol para ipagpalit. Ang tunay na anak ni Kislin Han ay namatay dahil sa mataas na lagnat at dahil hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Sa huli ay inutusan niya ang mga tao na itapon ito sa kailaliman ng kagubatan upang lapain ng mga asong gubat. Ang masamang pag-amin na iyon ay parang isang saksak sa puso ni Kislin Han. Sumigaw siya at tumakbo upang kontrolin si Wendy. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa puot. Sa sandaling iyon, nagising si Kiren Sinhay. Nagpalit ng Chunhee dahil sa konteksto at nakita ang nakakakilabot na eksena. Pagkatapos ay nagtanong kung bakit papatayin ni Kislin Han ang kanyang ina. Ang inosenteng tanong na iyon ay parang kidlat na tumama na nagpatigas sa buong katawan ni Kislin Han na natili siyang nakatayo. Sa harap ng nag-aalab na tingin ni Bikise, naramdaman lang ni Kislin Han ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Nagalit si Bikise at pinilit siyang sabihin ang dahilan ng kanyang walang ingat na pagkilos ngayon. Sa loob ng 3 taon, sinikil ni Kislin Han ang lahat ng puot. Tinatago ang bawat sapi ng abo sa kanyang puso. Umaasa lamang na balang araw ay mayayakap niya ang kanyang anak at makakaalis ng mapayapa sa magulong lugar na ito. Sinisisi niya ang sarili kung nagdesisyon siyang umalis ng mas maaga upang muling magsama-sama. Kasama ang ina at anak, marahil ay hindi siya nahulog sa kasawiang palad ngayon. Ngunit bilang tugon sa galit ni Bikise, nanatili siyang tahimik at nagtiis. Ang pagmamatigas na iyon ay parang nagdagdag lang ng gasolina sa apoy. Siya mismo ang gumamit ng posas upang ikadena ang kanyang mga paa, isang malamig na babala para sa kanyang katigasan ng ulo. Sa sandaling iyon, si Iyidi ay tumakbo ng nagmamadali. Nais iulat sa prinsipe ang nakakagulat na katotohanan na si Nguyen Ie ay kumilos upang patayin ang sarili niyang anak ng prinsipe. Tiyak niya na sa sandaling malantad ang lihim na ito, wala nang paraan si Nguyen Ie upang tanggihan ito. Ngunit alam ni Kislin Han na kung sasabihin ang katotohanan, ano ang magiging kinabukasan ni Chun. Hindi siya nangahas na magpatuloy. Kasabay nito, nagmamalaki si Nguyen Ie na nag-imbita ng mga babaeng nobleman sa lungsod para sa isang piging, parehong upang magpakita ng kapangyarihan at gawing katuwaan si Kislin Han. Sa gitna ng magagandang sayaw, biglang kinuha ni Kislin Han ang isang sandata at tumakbo ng direkta kay Wendy. Ngunit may matalim na palaso ang tumama sa lupa, humarang sa kanyang daanan. Natakot si Wendy at agad na sumigaw, nag-uutos na patayin si Kislin Han. Sa kritikal na sandali, isa pang palaso mula sa kamay ni Bikise ang mabilis na binaril, nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Kahit nakaligtas, nagkasala pa rin si Kislin Han ng pagtatangkang pumatay. Napilitan si Bikise na mag-utos na dalhin siya sa hilagang outpost, pasukan, na walang hanggang makakabalik sa kapital. Tuwang-tuwa si Wendy, nagbigay ng mga mapanuksong salita na ang isang maliit na langgam ay walang kakayahang igalaw ang isang malaking puno. Akala ni Kislin Han ay matalino siya, ngunit hindi niya nakikilala ang sarili niyang anak. Nagmayabang din siya na nagpadala siya ng mga tao upang burahin ang birthmark sa katawan ng bata upang maging kamukha ito ni Kislin Han, ngunit walang anumang bakas ng pilat na naiwan. Bawat salita ni Nguyen Ie ay labis na nagpasakit sa puso ni Kislin Han. Si Kiran Sinhay, nagpalit ng Chunhee dahil sa konteksto, ay kanyang anak. Umalingaw ang puot, nanginginig ang buong katawan niya, ngunit wala siyang magawa kundi hayaang dalhin siya ng mga sundalo. Sa gitna ng masukal na kagubatan, lihim na nag-utos si Nguyen Ie sa kanyang mga tauhan na patayin si Kislin Han. Ngunit biglang may nangyari, nang kumilos ang mga sundalo na nag-eskorta upang patayin ang mga asasin, at kalmadong sinabi na sinunod nila ang utos ng prinsipe na ilayo siya sa kapital ng ligtas. Mula sa dilim, nakita ni Kislin Han ang pamilyar na anino ni Bikise, bumulwak ang puot sa kanyang puso. Naintindihan niya na hindi kailanman tunay na minahal ni Nguyen Ie si Chunhee. Kung minahal niya, hindi niya hahayaan na mapasok ang bata sa siklo ng pag-aagawan ng kapangyarihan at pagkamit ng pakinabang. Ang nais ni Nguyen Ie ay hindi ang posisyon ng prinsesa Kaban, kundi ang ganap na kapangyarihan. Si Chunhee ay isa lamang chess piece, piyesa, sa kamay niya. Samantala sa kapital, dumating si Ie Senbu upang magbigay alam kay Nguyen Ie na naghanda na ang Empress Dowager ng kautusan, decree, na kung papatayin lamang ni Bikise si Kiran, ang batang prinsipe ay gagawing Jingjian Wang, prinsipeng may katayuan na kasing level ng emperador. Ang katayuan ay magiging kapantay ng emperador. Sa panahong iyon, ang prinsesa Kaban at ang prinsipe ay magtatamasa ng walang hanggang karangalan at kayamanan. Sa isang ngiting mapagmalaki, tiyak na sinabi ni Nguyen Ie na si Bikise ay magiging maingat sa pagkain na dinala niya, ngunit hindi siya magdududa sa pagkain mula sa kamay ng kanyang mahal na anak na si Chunhee ngayong gabi. Naghanda na siya ng daan para kay Bikise upang bumaba sa impyerno at makipagkita sa masamang babae na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Bikise at si Kislin Han. Nag-aalab ang kanilang mga mata sa galit habang narinig nila ang buong masamang balangkas. Sa sandaling iyon ng tensyon,
Si Chunhai, na natutulog ng mahimbing, ay biglang nagising at nagtatakang lumabas. Mabilis na lumapit si Lee Sen, at ang kanyang masamang kamay ay sumakal sa lalamunan ng musmus na bata. Ginawa itong bihag. Agad namang binanggit ni Han ang sandata na mailaso na itinulis niya kay Nguyen-ti. Pagkatapos ay nagbigay ng kondisyon na palayain si Chunhee at ibibigay niya ang antidote, panlunas. Nagbago ang tono ni Lee Sen. Pinilit silang hayaan silang makabalik ng ligtas sa palasyo. Kung hindi ay hindi tiyak ang buhay ng bata. Agad namang kinuha ni Nguyen-ti ang pagkakataon. Pinilit si Han na ibigay ang reseta ng antidote bago palayain ang bata. Nang makita niya na unti-unti nang nawawala ang anino ng kalaban, nagpanik si Han at sumugod upang sundan ang kanyang anak. Sa mismong magulong sandali na iyon, isang nakakakilabot na katotohanan ang tumama kay BTCA na parang kidlat. Ang taong kasama niyang natulog 4 na taon na ang nakalipas ay walang iba kundi si Liftan. Nang matuklasan niya ang lahat, isang matinding gulat ang pumukao sa kanyang puso. Dali-dali siyang tumakbo at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Han. Pagkatapos ng insidente, nagmadali si BTCA at si Han patungo sa palasyo. Ang kapaligiran sa loob ng palasyo ay naging siksik at mabigat na parang sinasakal silang dalawa. Lumabas si Lee Sen, yumuko at ipinarating na ang Empress Dowager ay masama ang pakiramdam at ayaw makipagkita sa sinuman. Alam ni Han na naubos na ang oras. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa harap ng hagdanan ng Great Hall. Naghihintay ng may paninindigan. Ang bawat segundo, ang bawat minuto na lumipas ay mabigat na parang may pabigat. Sa wakas, matapos magbigay ulat si Sen, bumukas din ang pinto ng palasyo. Sa pagharap sa Empress Dowager, nakatanggap si Han ng mas malupit na kondisyon. Dapat niyang patayin si BTCA gamit ang sarili niyang kamay. Tanging sa ganoong paraan ligtas na makakabalik si Chunhai. Bilang kapalit, pinahintulutan siyang gawin ang anumang nais niya kay Nguyen-ti. Lumabas si Nguyen-ti mula sa loob ng palasyo. Hinarap ni Han si BTCA. Ang kanyang boses ay naging paos habang binabanggit ang presyo na kailangang bayaran upang makuha ang kalayaan ng kanyang anak. Nais ng Empress Dowager na ibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa militar. Nang walang pag-aatubili, sumagot si BTCA. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag na ibibigay niya ang teacher tali, tanda ng kapangyarihan, sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa ng malalim sa puso ni Han na nagdulot ng matinding sakit at bighati. Sa isang sulok ng palasyo, nilapitan ni Nguyen-ti ang Empress Dowager. Sinikap niyang patunayan ang kanyang katapatan at halaga. Kalmadong inihayag ng Empress Dowager ang isang katotohanan na ikinagulat ni Nguyen-ti. Ang 4 na general ng kanlurang kaban ay matagal nang sumunod sa kanya, kapalit ng pangako ng pagiging Wang Prinsipe, na may ibang apelyido pagkatapos magtagumpay ang malaking bagay. Gayunpaman, ang pinakamalaking hadlang ay nananatili pa rin si BTC, at lalo na ang 3 general na nagtataglay pa rin ng matinding pagkamuhi sa pagkapahiya ng kanilang pamilya dahil sa pamilya B noong nakaraan. Ang mga salitang iyon ay parang naghulog kay Nguyen-ti sa 1,000 talampakang kailaliman. Nagulat siya na pagtanto na isa lamang siyang chess piece, piyesa, sa kamay ng Empress Dowager. Ang masakit na nakaraan ay bumalik na parang bangungot. Noong taong iyon, sila ni Tirengo ay nagmamahalan ng labis. Ngunit pinaghiwalay sila ng asawa ng duke, gobernador. Malupit na ipinag-utos niya na ikapon si Kiren. Pinilit si Nguyen-ti na tahakin ang landas ng pagiging prinsesa kaban, pinuputol ang lahat ng pag-asa ng magkasintahan. Ngayon, sa halip na maging matapang at tumakas kasama ang kanyang minamahal, pinili niya ang landas ng pagtapak sa iba upang makamit ang walang kabuluhang kapangyarihan. Dinala ni BTCA at ibinigay kay Han ang teacher tali na amber bilang isang pagtatalaga ng kapalaran. Pagkatapos ay malumanay niyang isinuot sa kanya ang anting-anting ng pag-ibigan na iniwan ng kanyang ina. Naluha si Han sa sobrang emosyon. Lumapit si BTCA at humalik ng puno ng habag sa pisngi niya nang makita niya ang birthmark na unti-unting lumilitaw sa balikat niya. Naiintindihan niya ang sakit na dinanas niya sa loob ng matagal na panahon. Sa sandaling iyon, tanging ang nasa isip lamang ni Han ay hinding-hindi niya siya sinisisi. Nangako si BTCA na poprotektahan siya at tutulungan siyang makamit ang gusto niya. Samantala, matapos mapahiya, nagpanik si Nguyen-ti. Hinalugog siya ni Tiren, mahigpit na niyakap siya at lihim na nangako na hindi niya siya iiwanan kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, nakatanggap ang Empress Dowager ng lihim na mensahe mula kay Han. Binalaan niya na gusto ni BTCA na patayin si Bechiu. Nagpalit ng Chunhei dahil sa konteksto at ibintang ito sa Empress Dowager. Sa pagkakataong iyon, magsisimula si BTC ng digmaan upang agawin ang trono ng emperador. Pagkabasa, nagalit ang Empress Dowager at inutusan siyang ipaalam kay Nguyen-ti. Agad na ilayo si Chunhee sa palasyo. Kasabay nito, nagpadala siya ng lihim na utos kay Han. Binalaan siya na kung nais niyang protektahan si Chunhai, kailangan niyang dalhin si BTC sa palasyo ngayon ng mas maaga kaysa sa dati. Sa kabilang banda, nag-aalala si Han na pagkatapos niyang ligtas na ilabas si Chunhee sa palasyo, tiyak na kukupkupin siya ng Empress Dowager sa palasyo. Nanatiling kalmado si BTC at nangako pa na kung matagumpay na makalabas si Chunhee sa palasyo, isusugal niya ang kanyang buhay sa Great Hall. Ang lahat ng Imperial Guard ay nasa kamay na niya ngayon. Kung mamamatay man siya, kailangan ding bumaba ang Empress Dowager sa libingan kasama niya. Alam niya na ang Empress Dowager, bagaman masama, ay kulang sa mga diskarte. Kailangan lang niyang mag-focus sa pagligtas kay Chunhai at siya na ang bahala sa lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Tirexi at nagbalita na dinala ni Nguyen-ti si Chunhee palabas ng silid-tulugan. Agad na naghanda si BTCA para sa court pagpupulong. Pinayuhan niya si Han na kapag nailigtas na niya si Chunhai, pumunta silang mag-ina sa villa para magtago at
maghintay sa kanya. Sumang-ayon si Tislin Han, nangako na maghihintay siya roon kasama si Chun-hei sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, ibinigay ni BTC Lee ang teacher tali kay T-Ref Lee. Pinayuhan siyang mahigpit na pangasiwaan ang bodyguards sa kapital at sa labas, at huwag na huwag silang papasok sa palasyo ng walang utos. Ang sitwasyon ay magulo, napilitan siyang kontrolin muna ang loob ng palasyo. Kung kumalat ito sa labas, magiging malaking kalamidad na mahirap kontrolin. Nag-aalala man si T-Ref Lee, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang teacher tali. Lihim siyang umaasa na ligtas na makakaalis si BTC Lee sa panganib sa pagkakataong ito. Sa kabilang dako, inuhugasan ni Nguyen Ife ang kanyang mga kamay na may dugo. Lumabas na sa gitna ng kanyang pagkataranta kagabi. Sinaktan niya si T-Ren. Ngayon, ang kanyang kaisipan ay naging baliw. Ang selos ay umalinggaw-ngaw. Sa paglipas ng panahon, lalo niyang gustong sirain si Kisin Han. Sa palasyo, pagkapasok ni BTC sa palasyo, nakita niya na nag-abang na ang Empress Dowager at ang 4 na general. Nagpakita ng pagtatagumpay ang Empress Dowager nang makita niya ang pagkakanulo ni Kisin Han. Idiniin niya na ang hukbo ng kanlurang kaban ay lihim na nakapasok na sa loob ng 5 inner guard, panloob na gwardya, na nagpapahirap kay BTC na makatungtong sa Great Hall. Walang maraming salita, sumugod si BTC upang makipaglaban sa mga general. Sa sandaling iyon, nakita ni Tisin Han si Nguyen Ife na handang ibagsak si Chun-hei. Nagulantang siya at lumuhod, nagmamakaawa, handang tiisin ang anumang pagpapahirap basta't maging ligtas ang kanyang anak. Alam ni Nguyen Ife na mahihirapan siyang talunin si Tisin Han, kaya lalo siyang nawalan ng pag-asa. Wala siyang awang ibinagsak si Chun-hei upang matikman niya ang panghabang buhay na pagdurusa. Sumugod si Tisin Han na hawakan ang kamay ni Chun-hei at hinila ang bata at niyakap. Bagaman nailigtas niya ang bata, itinulak siya ni Nguyen Ife pababa. Mabuti na lang at nakahawak siya sa railings, muntik na silang magkasama ng kanyang kalaban sa kamatayan. Sa sandaling iyon, dumating si T-Rexy at sumugod para iligtas siya. Samantala, namatay si Nguyen Ife sa sama ng loob at ang puot ay hindi pa natapos. Ligtas na nakalabas ang mag-ina na sina Giselin Han at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Pagkatapos, ibinigay ni Giselin Han ang bata kina T-Rexy at A upang alagaan. Pagkatapos ay bumalik siyang mag-isa sa palasyo upang samahan si Big C. Ang palasyo ay nasa matinding kaguluhan sa sandaling iyon. Ang mga grupo ng mga tagapaglingkod at mga eunuch ay tumataka sa takot. Sa sandaling iyon, tumakbo si Giselin Han, dala ang isang piling grupo ng mga bodyguard. Sumugod sa loob ng pinagbabawal na palasyo. Matindi ang pagbubukas ng daan upang tulungan si BTC na makatakas sa pagkakabiha. Sa Great Hall, si BTC ay nakikipaglaban sa 4 na general, puno ng sugat. Ang emperador ay natatakot at umiiyak sa pagkakita ng eksena, ngunit pinipilit pa rin siya ng Empress Dowager na tingnan ng mabuti ang nagaganap na labanan ng buhay at kamatayan. Sa matibay na kalooban, matagumpay na natalo ni BTC ang lahat ng 4 na kalaban, na nagpatindig balahibo sa Empress Dowager. Sa sandaling ito, lubos na nag-aalala si Tisin Han sa labas. Napagtanto niya na natalo ang hukbo ng kanlurang kaban. Paulit-ulit siyang tumawag kay BTC na buksan ang pinto. Ngunit mahigpit itong nakalock, hindi siya pinapasok. Sa tindi ng galit at sakit na naipon sa loob ng maraming taon, itinutok ni BTC ang kanyang espada sa Empress Dowager. Sa harap ng matalim na espada, nanginginig siyang nagmakaawa para sa awa, nangangakong ibibigay ang trono. Ngunit para kay BTC, ang trono ay walang halaga. Pagkatapos ay kumilos siya upang patayin ang Empress Dowager, naghiganti para sa kanyang ina noong nakaraan. Nang oras na iyon, nasira rin ni Tisin Han ang pinto at sumugod papasok. Ngunit ang tanawin sa harapan niya ay ikinagulat niya, si BTC ay puno ng sugat at humihina ang hininga. Sumigaw siya, sinisisi siya dahil hindi tumupad sa kanyang pangako. Kusang inilalagay ang sarili sa panganib, iniiwan ang mag-ina niya sa pag-aalala. Ang mga alaala nilang dalawa ay bumalik sa isip ni Tisin Han, mula sa simula ng pagdududa at paggamit sa isa't isa, hanggang sa maraming beses na iniligtas siya ni BTC mula sa panganib. Mula sa malamig na pagtutuos hanggang sa taos-pusong damdamin, lahat ay parang isang pelikula na umaatras. Tiningnan ni BTC ang babaeng mahal niyan ang may pagmamahal. Inalala sa kanya ang mga araw na palihim niyang pinapanood siya sa ilalim ng mga bulaklak ng mandala, datura, sa harap ng water pavilion, bahay tubig. Inamin niya na lahat ng pinagdaanan niya ay naunawaan niya. Naalala niya ang mga pagkakataon na siya ay matatag ngunit nalulula pa rin. Si Tisin Han, ay umamin lamang ngayon na sa simula ay ginamit niya siya, ngunit pagkatapos ay tunay siyang minahal. Dapat ay hinanap niya siya 3 taon na ang nakalipas upang baguhin ang lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni BTC ang lahat, kabilang ang sakit ng nakaraan. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi pa siya sigurado na may sapat siyang lakas upang protektahan siya at si Chun-hei. Nais niya na sa susunod na buhay, maaari nilang iwanan ang lahat ng pagkalkula at maging isang ordinaryong mag-asawa. Sa matinding sakit, kinuha niya ang hairpin sa ulo ni Tisin Han, hinawakan ang kanyang kamay at sinaksak ang sarili sa dibdib upang wakasan ang kanyang buhay. Sumigaw si Tisin Han sa sakit, tinatawag ang pangalan niya sa kawalang pag-asa. Sa kanyang mahinang hininga, may lakas pa si BTC na magsumamo sa emperador. Siya ay may merito sa pagprotekta sa kanya at ang taksil na si Bid Gisdan ay dapat magbayad. Pagkatapos magsalita, namatay siya sa yakap ni Tisin Han. Iniiwan siyang umiiyak ng mapait. Sa wakas, bumalik ang lahat sa tamang landas. Nag-impake si Tisin Han ng kanyang mga gamit at umalis sa palasyo ng unang prinsipe. Tumingin siya sa larawan, naramdaman na ang lahat ng pagdurusa ay nagwakas na at bumiti, binitawan ang lahat. Sa labas, naghihintay na si Chun-hei sa karwahe. Naghiwalay ng landas sila ni Ei sa kalsada. Ang Li Anexin, pusong konektado, klinika ay naging pansamantalang kanlungan ni Tisin Han. Wala nang gintong palasyo at mararangyang bulwagan, tanging isang maliit at tahimik na bubong, mabangong mga halamang gamot at malakas na tunog ng batang nagbabasa ng libro. Dito, si Tisin Han ay isang ginagalang na babaeng doktor, habang si BTC ay maswerteng nakaligtas, ngunit dahil sa kanyang malubhang pinsala,
humina ang kanyang katawan at kinakailangang magpahinga ng matagal. Ngayon, siya ay naging isang payak na guro. Si Tien ay ngumiti ng malumanay, ipinaliwanag sa kanyang anak na ang kanyang ama ay hindi masama gaya ng sabi-sabi. Ang kabutihan at kasamaan ay hindi makikita sa normal na mata. Pagdating ng gabi sa ilalim ng mainit na gintong liwanag ng kandila, sa wakas ay nagkaroon sila ng pribadong espasyo. Wala nang balangkas o tanikala, nanatili na lamang ang payak at payapang pagmamahalan ng mag-asawa. Minsan nang sinabi ni Vicky C, kung hindi magiging isang mabuting general, magiging isang mabuting manggagamot siya. Sapat na ang mga salitang iyon upang lubos na maunawaan ni Tien ang tungkol sa kanya. Ang maalab na halik ay nagpawi sa lahat ng nakaraang pagdurusa, nagpapatunay sa isang pag-ibig na muling isinilang mula sa abo, na nagdudulot ng isang masayang pagtatapos para sa kanilang dalawa.